Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Nagsimula ang lahat sa lungsod ng Nanyong, kung saan ang isang napakalaking demon cave ang nagsisilbing hudyat ng araw ng awakening ng mga estudyante. Sa loob ng isang bus, kalmado ang ating bida habang punong-puno naman ng kasabikan ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng binata at napalitan ito ng matinding pagkabigla, na para bang kagigising lamang niya mula sa isang panaginip. Sa gitna ng mga pasahero, tuluyan ang napagtanto ni Jiang Yan na totoong nakabalik siya sa nakaraan. Naalala niya na ito ang araw ng kanyang pagtatapos, ang araw na dinala ang buong klase upang isagawa ang kanilang class awakening. Dahil dito, naunawaan niyang ito ay 2.5 taon bago ang ganap na pagbagsak ng lungsod ng Nanyong. 12 taon na ang nakalipas nang bigla na lamang lumitaw ang mga pasukan ng Demon Cave sa mundo ng mga tao, na nagdala ng kaguluhan at pagkawasak. Nang subukan ng sangkatauhan na lumaban, natuklasan nilang walang silbi ang mga baril at maging ang mga sandatang nuclear. Ngunit nang mas mapalapit sila sa mga pasukan, nagsimula silang mag-awaken ng mga class at combat skill. Matapos ang 5 taon ng matitinding labanan, nagawa rin ng mga awakened na kontrolin ang mga pasukan. Dahil dito, lubusang nagbago ang istruktura ng lipunan ng tao upang makaangkop sa bagong realidad. Ngayon, bawat 18 taong gulang na estudyante ay pumupunta sa isang demon cave para sa kanilang class awakening. Ang mga class ay nahahati sa combat, support, at craft. At ang mga uri ng craft ang itinuturing na pinakamasama. Naalala ng bida na sa kanyang nakaraang buhay ay nag-awaken siya ng isang F-rank craft class, ngunit ang kanyang talent skill ay ang divine skill na tinatawag na modify, na kayang gawing kayamanan ang mga walang kwentang bagay. Sa dati niyang buhay, ibinunyag niya ang kapangyarihang ito at agad siyang ipinatawag ng pinakamakapangyarihang mga pinuno. Tinulungan niya silang baguhin ang mga pangalan ng mga skill at kagamitan, na nagresulta sa pagiging mga divine artifact ng lahat ng iyon. Ngunit dahil sa labis na kapangyarihan ng skill na ito, nagsimula silang matakot sa kanya at ikinulong siya upang kontrolin siya. Noong gabing yun, isang level 96 na dragon-type magical beast ang lumitaw sa Nanyong. Dahil nasa bingit na siya ng kamatayan, ginamit niya ang kanyang skill upang baguhin ang skill na revival at gawin itong rebirth. Pagbalik sa kasalukuyan, papalapit na ang bus sa estasyon habang may boses na nag-uutos sa lahat ng estudyante na maghanda. Ngayong nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Nagpa siya ang binata na sa kanyang divine skill, sarili lamang niya ang maaari niyang asahan. Kaya nangako siyang hindi niya kailanman sasabihin kanino man ang tungkol sa kanyang makapangyarihang skill sa bagong buhay na ito. Tumatawid na ngayon ang sasakyan sa infected zone, isang lugar na ganap ng nilamon ng mahiwagang enerhiya. Ang pagtatago ng kanyang kapangyarihan ay isa ring paraan upang maprotektahan ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at ang buong lungsod. Para naman sa kanyang sarili, palihim niyang pauunlarin ang kanyang mga skill upang maging mas malakas at mailigtas ang lahat. Sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon, ang Hunter Association Headquarters sa lungsod ng Nanyong. Bumaba ang mga estudyante mula sa bus, at isa sa kanila ay nangangambang mag-awaken ng isang walang silbing craft class. Isang binatang nagngangalang Yang Hangwei ang sentro ng atensyon dahil iniisip ng lahat na makakakuha siya ng isang combat class. Ngunit sinabi ni Yang Hangwei, nakaklase ni Jiang Yan, na hindi yun mahalaga dahil kahit ang mga henyo ay maaaring magkaroon ng napakasamang class. Pagkasabi nito, lumapit ang guro sa bida at sinabihan siyang mauna upang magsilbing mabuting halimbawa. Habang umaakyat ang grupo sa hagdan, ipinaliwanag ng instruktor na kailangan lamang niyang ilagay ang kanyang mga kamay sa crystal ball. Maya-maya, inanunsyo ng isang opisyal na si Jiang Yan mula sa Nanyong School No. 1 ay maaaring magsimula ng mag-awaken. Pagkatapos nito, kalmadong naglakad ang bida patungo sa gitna ng Grand Awakening Arena. Alam na niya kung ano ang mangyayari at iniisip niyang, kumpara sa iba, matagal na niyang alam ang hinaharap. Nagkomento ang dalawang babaeng estudyante na si Jiang Yan ay may likas na mahiwagang kapangyarihan at tiyak na magiging napakalakas kapag nakakuha siya ng combat class. Ngunit mukhang nag-aalala ang guro at umaasang hindi magigising sa kanya ang isang walang silbing craft class. Samantala, kinutya naman siya ni Yang Hangwei at ng kanyang kaibigan. Na sinasabing ang isang mahirap na batang galing sa eskwateran ay siguradong magkakaroon ng mababang uri ng class.
Tumayo ang binata sa harap ng malaking kristal na globo na naglalabas ng malakas na kulay lilang enerhiya. Nang walang pag-aatubili, inilagay niya ang kanyang kamay sa crystal ball, na agad namang nagsimulang magliwanag ng matindi. Sa sandaling yun, isang napakalaking haligi ng ginintoang enerhiya ang umakyat patungo sa kalangitan at tuluyang binalot ang binata. Sa himpapawid, lumitaw sa isang holographic screen ang salitang repairman, na nagbunyag ng kanyang unang class. Ipinakita ng kanyang profile ang kanyang pangalan at ang kanyang na-awaken na class na repairman, isang craft type na F-rank. Nabigla ang mga tao, at hindi makapaniwala ang guro na ang isang napakahusay na estudyante ay nagising sa isang F-rank class. Humalakhak ang dalawang bully at kinutya siya dahil sa pagkakaroon ng napakahinang craft class. Halos mabaliw naman sa tuwa si Yang Hangwei dahil matapos ang 3 taon ay nalampasan din niya ang kanyang karibal. Sinubukan ng opisyal na maging positibo at sinabing hindi naman ganoon kasama ang repairman at maaari pa rin siyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkukumpuni. Ngunit biglang lumitaw ang isang bagong bughaw na enerhiya sa paligid ng bida habang hawak pa rin niya ang crystal ball. Namangha ang lalaki at sumigaw na patuloy pa ring tumutugon ang crystal ball, isang palatandaan ng dual class. Nabigla ang guro dahil napakabihira ng dual class, at ang sinumang magising dito ay itinuturing na isang henyo. Kasunod nito, isang bago at mas malakas pang alon ng kapangyarihan ang nagsimulang umikot sa paligid ng binata. Sa ikinagulat ng lahat, lumitaw sa ere ang salitang farmer, na nagbunyag ng kanyang ikalawang class. Na-update ang kanyang profile at ipinakita nitong mayroon siyang repairman at farmer na mga class, na kapwa F-rank. Napanganga ang lahat nang makitang ang isang bihirang dual awakened ay nakakuha ng 2 F-rank class na mas masahol pa ang isa kaysa sa isa. Hindi mapigilan ng mga bully ang kanilang pagtawa at tinawag pa siyang henyo dahil nagkaroon siya ng 2 F-rank class ng sabay. Nang hinayang ang guro sa masamang kapalaran ng binata, iniisip na ang isang dakilang prodigy ay nauwi lamang sa isang ganap na kabiguan. Samantala, umalis si Jiang Yan mula sa entablado nang walang pakialam sa mga reaksyon ng mga tao. Tinanong niya ang sarili kung siya ba ay walang silbi at malas. Ngunit ang bahagyang ngiti sa kanyang labi ay nagpapakitang hindi niya yun pinaniniwalaan. Alam ng bida na ang kanyang mga class ay kabilang sa pinakamasama, ngunit nagising sa kanya ang isang skill na kayang salungatin ang langit mismo. Ang kanyang talent skill ay modify, na kayang baguhin ang isang salita sa pangalan ng isang item o skill. Ipinakita niya kung paano maaaring ganap na mabago ang farmer skill na growth boost sa pamamagitan lamang ng isang pagbabago. Ang bagong skill na rebirth ay kayang buhayin muli ang target at pagalingin ang lahat ng sugat nito. Ngumiti ng may kumpiyansa ang binata dahil alam niyang kung magagamit niya ng tama ang skill na ito ang magiging pinakamalakas niyang sandata. Habang nakatingin sa freshman rankings, nangako siyang hindi magtatagal at magiging numero 1 siya sa parehong talaan. May matatag na tingin siyang nagbabala na mararanasan ng lahat ang takot na dulot ng pagiging dominado ng isang F-rank class. Pagkatapos ng lahat, napakalaki ng mga resource na matatanggap niya bilang unang pwesto, at makakatulong ang mga iyon upang maging pinakamalakas siya. Pagkatapos nito, dinala tayo ng kwento sa Novice Training Base, isang lugar kung saan maaaring mag-level up ang mga bagong awakened. Bukod sa pagiging ligtas na lokasyon, dito rin nakakakuha ang mga baguhan ng pinakamaraming experience points upang mas mabilis na umunlad. Ang pagsira sa record ay nagbibigay rin ng bonus points para sa National Freshman Tournament at nagpapataas ng kanyang pagkakataong makapasok sa unibersidad. Dahil dito, hindi lamang pagtatapos sa pagsasanay ang kanyang layunin kundi ang basagin din ng record upang matiyak ang kanyang pwesto. Sa pasukan, binasa ng isang opisyal ang kanyang profile at nagkomento tungkol sa kanyang 2 F-rank craft na mga class. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung sigurado ba siyang hahamunin ang training base ng mag-isa, dahil hindi mababa ang antas ng kahirapan nito, lalo na para sa isang F-rank class. Mas makabubuti raw kung makikipagtulungan siya sa iba niyang kaklase upang tumaas ang posibilidad ng tagumpay, ngunit may kumpiyansang sumagot ang bida na sigurado siya at hiniling na lamang na ibigay sa kanya ang kagamitan para sa mga baguhan. Nagbulungan ang mga opisyal sa isa't isa. Iniisip na nahihirapan lamang ang binata na tanggapin ang kanyang bagong realidad. Pagkatapos ay iniabot ng isa sa kanila ang novice equipment na binubuo ng isang espada at isang pares ng leather boots.
Naalala ng binata na sa kanyang nakaraang buhay ay espada lamang ang natanggap niya, kaya malamang nadagdag na biyaya lamang ang mga bote dahil sa kabutihang loob ng mga opisyal. Ang Iron Sword ay nagbibigay ng 5 attack power, habang ang Leather Boots naman ay nagpapataas ng agility ng 3. Bagamat isa itong mabuting kilos, naramdaman pa rin ng binata na minamaliit siya ng mga tao dahil sa kanyang mga class. Bago siya pumasok, binalaan siya ng opisyal na kung hindi niya kayanin ang mga kuneho, maaari siyang humingi ng tulong sa mga kabalyero. Pinasalamatan lamang niya ito sa paalala at pagkatapos ay tumalikod upang pumasok sa training base habang nakasabit ang espada sa kanyang likuran. Habang nagsasara ang mga tarangkahan, naisip ni Jiang Yan na hindi magtatagal at mamamangha ang lahat sa kanyang gagawin. Pagkapasok sa training base, agad niyang ginamit ang kanyang talent skill na modify upang i-upgrade ang kanyang mga kagamitan. Ang kanyang Iron Sword ay naging Steel Sword, at ang Leather Boots ay naging Gale Boots na may mas magagandang stats. Habang hawak ang kanyang bagong espada, naisip niyang maaari niya pa itong gawing isang Holy Sword o isang Demon Blade. Ngunit dahil sa surveillance system sa loob ng lugar, nagpasya siyang huwag munang magpakitang gilas ng sobra. Tutal, naranasan na niya ang masamang bunga ng pagbubunyag ng kanyang talento sa nakaraang buhay at wala siyang balak ulitin ang pagkakamaling iyon. Kahit gaano pa i-modify ang isang level 1 item, hindi pa rin ito magiging napakalakas, ngunit sapat na muna yon sa ngayon. Ang training base ay nahahati sa 3 bahagi, ang basic area, ang advanced area, at ang boss area. At upang makuha ang record at ang mga dagdag na puntos, kailangan niyang marating ang kinatatakutang lugar ng makapangyarihang boss. Upang magawa yon, kailangan niyang talunin ang isang boss-level battering rabbit na mas malakas kaysa sa lahat ng iba pa. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang ilang level 1 rabbits na may matitigas na crystal armor sa kanilang mga ulo. Ang kanyang layunin ay maabot ang level 5, kaya kailangan niyang makapatay ng hindi bababa sa 100 magical beasts na tulad ng mga ito. Biglang naglabas ng sigaw pandigma ang isa sa mga kuneho, at agad namang naghanda sa pag-atake ang lahat ng iba pa. Kasunod nito, isang napakalaking grupo ng mga kuneho ang sumugod patungo kay Jiang Yan, handang pabagsakin ang binata. Alam ng bida na kapag naabot lamang niya ang level 5 ay magiging kwalipikado siya para sa susunod na malaking yugto. Ang Gale Wolf Base ay isang bangungot para sa mga baguhan, ngunit isang napakagandang lugar para sa kanya upang mag-level up. Kaya naman, nang hindi nagsasayang ng oras, sumugod siya habang hawak ang kanyang espada at pinabagsak ang bawat kunhong makita niya. Naniniwala siyang sa paraang ito ay maaari pa siyang umabot agad sa level 10 sa pamamagitan ng paglilinis sa buong training base. Pagkatapos ng lahat, kapag naabot niya ang level 10, makukuha niya ang maalamat na ultimate skill. Sa bagong kapangyarihang yun, magagawa niyang lumikha ng mga magical beast at maging mas malakas pa kaysa dati. Habang nakikipaglaban, naalala niya si Yang Hangwei, ang kanyang karibal sa nakaraang buhay, na malamang ay nag-awaken na rin sa mga sandaling iyon. Samantala, sa labas ng training base, tinawag ng opisyal ang pangalan ni Yang Hangwei para sa kanyang class awakening. Kinakabahan ang bully, ngunit ang nais lamang niya ay makakuha ng mas magandang class kaysa sa kanyang karibal upang maipagyabang ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kristal na globo, at isang pagsabog ng kapangyarihang higit pang mas malakas kaysa sa kay Jiang Yan ang sumiklab. Sa himpapawid, lumitaw ang salitang berserker sa naglalagablab na mga titik, na nagbunyag ng kanyang makapangyarihang awakened class. Ipinakita ng kanyang profile na isa itong A-rank combat class, dahilan upang halos mabaliw siya sa sobrang tuwa. Nabigla ang ibang mga estudyante dahil matapos maging pangalawa sa loob ng 3 taon, tuluyan na niyang nabaligtad ang sitwasyon. May mapagmataas na ngiti si Yang Hangwei habang nagbabala na mula ngayon ay wala nang maaaring tumawag sa kanya na pangalawa, dahil sa Class 1 Nanogram Senior Year ay mayroon na lamang isang first place, at ang pwestong yun ay tiyak na kanya. Ipinahayag niya ang kanyang pangalan at sinabi sa lahat na siya na ang bago at nag-iisang numero 1 ng klase. Agad naman siyang binati ng kanyang mga sip-sip na kaibigan at sinabing wala ng paraan para makipagsabayan pa si Jiang Yan sa kanya. Hinanap ng bagong henyo ang F-rank na underperformer dahil dapat daw ay naroon ito upang masaksihan ang kanyang kaluwalhatian. Sinabi ng isa sa kanyang mga tagasunod na nakita niyang mag-isang nagtungo si Jiang Yan sa novice training base.
Dahil dito, nagpa siya ang bully na pumunta roon kasama ang kanyang mga kaibigan upang tulungan siyang malagpasan ang training base, ngunit alam ng lahat na gusto lamang niyang makita si Jiang Yan na mapahiya at samantalahin ang sitwasyon. Naalala naman ng guro kung gaano kasipag ang binata, na madalas mag-aral hanggang gabi sa loob ng silid-aralan. Naalala rin ng guro kung paano niya nakita ang binata sa magical training room, tinitiis ang matinding pagsubok sa pinakamataas na antas ng kahirapan. Sa kabilang banda, may isang misteryosong binata na nagsabing kahit F-rank lamang ang class ni Jiang Yan, hindi kailanman malilimitahan ang dati niyang karibal. Siya si Wang Qingfeng, ang pangalawa sa paaralan sa parehong academics at combat, na tanging sa bida lamang natalo. Sinabi niya na walang sinumang mas nakaalam kaysa sa kanya kung gaano desperadong nagsisikap ang binata upang maging pinakamahusay. Dahil dito, naalala niya ang grade finals kung saan nagkaroon sila ng matinding laban sa gymnasium. Noong araw na yon, lubusan siyang napahanga ng determinasyon ng bida at patas siyang natalo nito. Ngayon, nakikita niyang balak ni Yang Hangwei na maghanap ng gulo, kaya nagpa siyang pumunta rin upang tingnan ang sitwasyon at inisin ang kanyang karibal. Ngunit ang karibal na kinikilala niya ay siya lamang ang may karapatang tumalo, at sinumang manggahas na galawin ng binata ay kailangang harapin muna siya. Samantala, sa loob ng training base, pagod na si Jiang Yan dahil hindi biro ang manghikayat at lumaban sa 100 halimaw. Nakaupo siya sa ibabaw ng bunto ng mga natalong kuneho, at ang hari na lamang ng mga ito ang kulang upang maabot niya ang level 5. Biglang lumitaw ang makapangyarihang level 5 battering Rabbit King na nababalot ng elemental crystal armor. Ngunit ang binata ay may mga panloob na sugat at nasa level 4 pa lamang na may 74% na experience. Naghanda ang dambuhalang kuneho na umatake ng buong lakas upang tuluyang durugin ang estudyante. Sa isang napakalakas na pagtalon, sumugod ang nilalang patungo sa bida gamit ang naglalagablab nitong kristal na ulo. Alam ng binata na kung haharapin niya ang halimaw ng direkta, tiyak na matatalo siya sa hindi patas na laban na ito. Ngunit mayroon na siyang plano at pinagmasdan niya ang Rabbit King habang ina-activate nito ang talent skill na Flame Headbutt. Eksakto tulad ng kanyang inaasahan, agad niyang ginamit ang kanyang modify skill upang baligtarin ang sitwasyon pabor sa kanya. Binago niya ang Flame Headbutt at ginawa itong Flame Headburst, isang skill na kusang nagpapasabog sa gumagamit nito. Dahil sa pagbabagong yun, nagsimulang magliwanag ng matindi ang ulo ng Rabbit King, na tila handa ng sumabog anumang sandali. Biglang naganap ang isang napakalakas na pagsabog na winasak ang lahat sa paligid ng nilalang sa gitna ng nakasisilaw na liwanag. Umabot si Jiang Yan sa level 5 at nakangiting nagsabing talagang kapaki-pakinabang ang self-destruct skill. Sa labas naman, isang malaking screen ang nag-anunsyo na nabasag ni Jiang Yan ang record sa oras na 36 na minuto at 8 segundo. Nabigla ang grupo ni Yang Hangwei dahil ang dating record ay 1 oras at 17 minuto. Hindi makapaniwala ang bully, at dahil sa dual F-rank na mga class ni Jiang Yan, sumigaw siya sa lahat na nandaya ang binata. Naniniwala siyang ang pagtatapos sa training base sa pamamagitan ng pandaraya ay tuluyang sisira sa reputasyon ng kanyang dating karibal. Dahil dito, nagpa siya si Yang Hangwei na siya mismo ang maglalantad sa malaking panlilinlang at magbubunyag ng katotohanan tungkol sa bida. Samantala, sa loob ng training base, ginamit ng binata ang kanyang rebirth skill upang pagalingin ang lahat ng kanyang sugat. Alam niyang ang boss ng susunod na yugto ay isang dambuhalang lobo na mas malakas pa kaysa sa kunhong kanyang hinarap. Sa kanyang nakaraang buhay, nagdulot sa kanya ng matinding problema ang Gale Wolf King, at ngayon ay panahon na para gumanti. Habang nakapatong ang espada sa kanyang balikat, sinabi niyang sa buhay na ito ay masaya niyang sisingilin ang halimaw ng lahat ng interes sa mga utang nito. Hindi nagtagal ay narating niya ang Gale Wolf Base, isang lugar na kilala ng lahat bilang bangungot para sa mga baguhang awakened. Doon, ang mga karaniwang lobo ay nasa pagitan ng level 6 at level 9, habang ang hari ng mga ito ay nasa level 10, isang napakalaking hamon para sa mga freshmen. Kung pipiliin ng isang ordinaryong baguhan ang base na ito, malamang na mabugbog siya ng husto dahil napakataas ng lakas ng mga Gale Wolf. Ngunit kasabay nito, napakalaki rin ang mga gantimpalang makukuha sa lugar na iyon. Ang sinumang makakatagal sa loob ng base ay maaaring makakuha ng napakaraming puntos, at kung matatalo nila ang Gale Wolf King,
maaari silang direktang umabot sa level 10. Para magkaroon ng ideya, ang isang freshman ay karaniwang nangangailangan ng 10 buong araw upang maabot ang antas na iyon. Ngunit ang paglilinis sa buong base ng isang beses lamang ay agad magtataas sa isang tao sa level 10 at magigising pa ang kanyang ikalawang talent skill. Bukod pa rito, magkakaroon din siya ng pahintulot na mag-level up ng mag-isa sa wild, na napakahalaga upang lalo pang lumakas. Kaya naman tinanong ng opisyal kung sigurado ba si Jiang Yan, dahil karaniwan ay mga grupo ng 6 na nasa level 8 o level 9 lamang ang pumapasok doon. Naalala niya ang isang henyo na may A-rank class na nagtangkang gawin ito ng mag-isa ngunit nauwi sa matinding pagkakasugat at hindi na nakapag-exam para sa kolehiyo. Dahil dito, kinwestiyon niya kung ang isang dual F-rank na kabiguan tulad ng bida ay naghahanap lamang ng sarili nitong kapahamakan. Pinahalagahan ni Jiang Yan ang pag-aalala ng opisyal, ngunit sinabi niyang matagal na siyang nakapagpasya at hindi na magbabago ang isip niya tungkol sa training base. Naiinis na sinabi ng opisyal na wala naman talaga siyang pakialam. Kung nais ng binata na harapin ang mga kahihinatnan, hindi niya ito pipigilan sa pagpasok. Kahit minamaliit siya ng iba, hindi titigil ang binata dahil lamang may isang asong walang tigil sa pagtahol sa gilid ng kalsada. Sa sandaling pumasok si Jiang Yan sa advanced area, isang grupo ng mga Gale Wolf ang lumitaw, umaalulong at handa para sa malaking pag-atake. Nang walang kahit katiting na takot, sumugod ang bida patungo sa mga halimaw upang simulan ang matinding labanan. Habang hawak ang kanyang kumikislap na espada, naisip niyang matagal na ang nakalipas at panahon na upang muling maranasan ang lakas ng kanyang mga dating kaibigan. Mula sa itaas, pinagmamasdan siya ng opisyal at tinawag siyang isang pambihirang hangal na bihirang makita sa mundo. Iniisip nitong sobra ang kumpiyansa at pagiging padalos-dalos ng binata dahil walang pag-aalinlangang sumugod ito sa gitna ng grupo ng mga halimaw. Sa pamamagitan ng mabilis na mga galaw, sinimulan ng binata na tagpasin ang mga lobo, na nagbibigay sa kanya ng 10 experience points sa bawat mapapatay niya. Nabigla ang opisyal sa kung gaano niya kadaling nagawa iyon at napansin pa nitong hindi man lamang ginamit ng binata ang kanyang mga class skill. Napawisan siya ng malamig at napaisip kung posible bang ang isang taong may 2 F-rank class ay isa talagang pambihirang henyo. Makalipas ang ilang oras, natabunan ng mga bangkay ng mga nilalang ang buong larangan ng digmaan, at nagpapahinga si Jiang Yan sa ibabaw ng bunton ng mga ito. Nang makita ang eksena, nawala ng masabi ang opisyal at sa wakas ay naunawaan niyang tunay ngang isang prodigy ang binata. Nahihiya niyang naisip na hindi siya maaaring manatili roon dahil kapag nakita siya ng binata, tiyak na mapapahiya siya sa harap ng lahat. Samantala, si Jiang Yan na nasa level 9 na ay muling ginamit ang kanyang rebirth skill dahil napakatindi ng naging laban. Naibalik ng skill ang kanyang kondisyon at tuluyang pinagaling ang lahat ng kanyang sugat, ngunit kapalit nito ang 100 magic points. Napansin niyang mas malakas ang mga lobo kaysa sa mga kuneho, taglay ang mas mataas na bilis, lakas, at katalinuhan. Kahit na ginamit niya ang rebirth, nananatili pa rin ang hapdi ng mga sugat sa kanyang katawan, ngunit wala na itong halaga sa kanya ngayon. Upang mabago ang kanyang kapalaran sa mundong ito, ang ganitong kaliit na sakit ay hindi karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Mula sa malayo, lumitaw ang Gale Wolf King, at ngayon ay oras na para sa isang tunay na labanan sa pagitan ng 2 dakilang hari. Ipinakita ng dambuhalang nilalang ang matutulis nitong pangil at, habang kumikislap ang mga mata nito, naghanda para sa huling paghaharap sa loob ng training base. Ginamit ng level 10 Gale Wolf King ang kapangyarihan ng hangin upang pabilisin ang pagsugod nito at palakasin pa ang mga pag-atake. Mayroon itong 2 makapangyarihang skill para sa combat, ang Gale Speed at Windblade Claw. Parehong napakalakas ng mga skill na ito, ngunit kakaunti lamang ang puwang para sa modification. Ayon sa bida, ang sapilitang pagbabago sa mga ito ay maaaring magdulot ng error, kaya pinag-isipan niya kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Buong lakas na sumugod ang nilalang, at nagpasya si Jiang Yan na tapusin ang laban sa pinakadirekta at pinakamatapang na paraan posible. Hinubad niya ang kanyang pangitaas, ibinunyag ang kanyang matipunong pangangatawan, at naghanda para sa huling sagupaan laban sa boss. Bukod sa pagkakaroon ng God-tier skills, siya rin ang nangunguna sa academics at martial arts. Dahil dito, buong tapang siyang sumugod sa isang harapang combat laban sa Wolf King,
gamit ang lahat ng kanyang pambihirang lakas. Samantala, sa labas, pagod na pagod sina Yang Hangwei at ang kanyang mga kaibigan matapos harapin ang mga kuneho. Isang opisyal ang lumapit at pinagalitan sila dahil pumasok sila sa advanced area nang walang kaukulang pahintulot. Galit na galit ang bully at hindi niya maintindihan kung paano nagawang tapusin ni Jiang Yan ang training base ng ganoon kabilis. Kumbinsido siyang nandaya ang kanyang karibal, kaya sumigaw siya sa kanyang mga kaibigan na habulin ang bida. Sa malaking screen, lumitaw ang panibagong anunsyo na nagsasabing natalo ni Jiang Yan ang Gale Wolf King at nakapagtala na naman ng panibagong clearing record. Lubhang nabigla si Yang Hangwei dahil ang dating record ay 1 oras at 29 na minuto, ngunit ngayon ay nabawasan ito ng halos kalahating oras. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod habang nakatitig sa screen, hindi makapaniwala sa nangyari. May galit sa kanyang mga mata habang sinasabi niyang dahil naglalakas loob ang kanyang karibal na mandaya ng harap-harapan, wala siyang ipapakitang awa rito. Kaya tinawag niya ang kanyang mga kaibigan upang magtungo sa Gale Wolf Base at sirain ang reputasyon ng binata. Sa loob naman ng training base, nakahandusay sa lupa ang natalong Gale Wolf King matapos mapabagsak ng espada ng bida. Sa wakas ay umabot si Jiang Yan sa level 10 at maaari na niyang gisingin ang matagal na niyang hinihintay na ikalawang talent skill. Nakakuha siya ng 2 bagong skill, ang durability at ang farmer skill na plant grafting. Na-update ang kanyang profile upang ipakita ang mga bagong skill na ito, at sa wakas ay nakuha na niya ang bagay na matagal na niyang ninanais. May ngiting kontento sa labi, muli niyang ginamit ang kanyang modify skill bilang bahagi ng kanyang plano. Lumitaw sa modification screen ang 2 bagong skill. Handa para sa pag-upgrade. Binago niya ang plant grafting at ginawa itong universal grafting, isang banal na skill. Ang skill na ito ay kayang lumikha ng mga kontratang magical beast at ginagawa siyang mas makapangyarihan kaysa dati. Sa pamamagitan nito, maaari niyang pagsamahin ang 2 magkaibang species upang makalikha ng isang bagong mas mataas o sinaunang anyong biolohikal. Kapag umabot sa level 10 ang skill na ito, magiging 100% na ang posibilidad ng paglikha ng superior creature. Dahil dito, ang malalakas na magical beast ay maaaring magkaroon ng mas makapangyarihang racial skill at mag-evolve, at sa pamamagitan ng 2 A-class beast, posible pang makalikha ng isang S-class beast na kayang sumalungat sa mundo. Sa paggamit ng isang Beast Tamer scroll, maaari niyang kontratahin ang nilalang at magkaroon ng pinakamatapat na battle pet. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga makapangyarihang taong kumontrol sa kanya sa nakaraang buhay dahil sa kanyang skill. Pagbalik sa kasalukuyan, nababalot ng mga marka ng labanan ang kanyang katawan, ngunit nananatiling matatag ang kanyang tingin matapos ang mahabang pakikipaglaban. Habang nakapatong ang espada sa kanyang balikat, tinignan niya ang mga nakahandusay na lobo at sinabing maganda ang naging ani at panahon na upang umalis. Biglang may nahulog na isang napakamahal na magic crystal mula sa Wolf King, isang bihira at makapangyarihang gantimpala. Ngunit alam ni Jiang Yan na ang lahat ng bagay sa loob ng training base ay pag-aari ng association. Kaya hindi niya ito maaaring angkinin para sa sarili. Ngayon lamang na umabot siya sa level 10 maaari siyang pumunta sa wild, kung saan ang anumang matagpuan niya ay magiging kanya na. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng matinding kirot at napagtanto niyang mas malubha pala ang kanyang mga sugat kaysa sa kanyang inaakala. Dahil hindi naman nakamamatay ang pinsala, hindi niya maaaring gamitin ang rebirth, at napakamahal naman kung pupunta siya sa ospital. Dahil wala siyang pera, ang pinakamainam na paraan ay ang sadyang kitilin ang sarili niyang buhay upang ma-activate ang kanyang rebirth skill. Ngunit may mga kabalyero ng association sa malapit, at ang paggawa nito sa harap nila ay tiyak na makakaakit ng labis na atensyon. Kaya nagpasya siyang maghanap ng isang liblib na lugar upang lihim na gamitin ang kanyang rebirth skill. Naglakad ang binata patungo sa labasan ng training base upang maghanap ng mas ligtas na lugar para sa kanyang sarili. Ngunit sa kanyang pagtataka, isang malaking grupo ng mga estudyante ang naghihintay sa labas ng training base. Nagtaka siya kung bakit napakaraming tao roon at kung ano ang hinihintay nila nang may ganoong pananabik. Sa gitna ng karamihan, may isang taong nagturo sa kanya at kinilalang siya ang freshman na nakabasag ng lahat ng record. Dahil dito, naunawaan niyang ang mga iyon ay mga high school seniors na naakit ng kanyang mga nagawa sa loob ng training base. Dahil alam niyang nakatingin ang lahat sa kanya,
Napagtanto niyang hindi niya maaaring gamitin ang kanyang rebirth skill doon. Lumala pa ang kanyang sugat at tuluyang nabahira ng dugo ang kanyang damit, na tiyak na mapapansin ng lahat sa paligid, kaya kailangan niyang makahanap ng paraan upang makalayo sa karamihan at makapagpagaling ng walang nakakakita. Biglang sumiklab ang isang matinding gininto ang liwanag na nakatawag ng pansin ng lahat sa malaking plaza ng lungsod. May isang tao na nag-awaken ng Holy Angel class na may mga napakalaking pakpak na nagbibigay liwanag sa buong paligid. Nabigla ang mga estudyante dahil isa itong S-rank support class, isa sa mga pinakabihira sa mundo. Kaagad na nabunyag na ang nag-awaken ito ay isang dalagitang nagngangalang Yao Keshin mula sa makapangyarihang Yao family. Mas lalo pang namangha ang mga tao dahil ang Yao family ay isa sa pinakamaharlika at pinakamakapangyarihang angkan sa buong rehiyon. Tumama ang nakapagpapagaling na liwanag ng dalaga sa bida, at agad na naramdaman ni Jiang Yan na nagsasara ang kanyang mga sugat sa loob lamang ng isang iglap. Kapansin-pansin ang dalagang may kulay lilang buhok sa gitna ng karamihan dahil sa kanyang aura ng kapangyarihan at katahimikan. Lumapit si Jiang Yan sa kanya at nagpasalamat sa pagpapagaling, sinasabing halos ganap nang gumaling ang kanyang mga sugat. Bilang pasasalamat, inalok niyang ayusin ang kagamitan nito at iminungkahing magtulungan sila sa hinaharap. Marahang ngumiti ang dalaga at tinanggap ang alok, sinasabing aasahan niya ang binata kung sakaling kailangan niya ng pagkukumpuni. Ngunit naputol ang payapang sandali nang dumating sina Yang Hangwei at ang kanyang mga kaibigan, na tinawag si Jiang Yan na isang mandiraya at manloloko. Dahil dito, sumigaw si Yang Hangwei sa karamihan na huwag magpaloko sa bida. Inakusahan niya ang binata ng pandaraya upang mabasag ang mga record dahil mayroon lamang itong dalawang walang silbing F-rank class. Nabigla ang ibang mga estudyante dahil ang isang F-rank craft class ay halos walang anumang combat power. Iginiit pa ng bully na imposible ang nagawa ng bida maliban na lamang kung nagdala ito ng napakalalakas na kagamitan. May mapanuyang ngiti si Yang Hangwei habang tinatanong kung gumamit ba ng maruruming paraan ang kanyang karibal dahil hindi siya nito malampasan, at itinuro pa niyang kilala ang binata bilang isang napakahirap na estudyante. Pagkatapos ay inakusahan niya ito ng panloloko sa mga subsidyong ibinibigay ng paaralan upang magmukhang mahirap at makakuha ng mga benepisyo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao nang may pagkadismaya, iniisip na maaaring niloko nga ng bida ang mga programang tulong ng paaralan. May bahagyang ngiti si Jiang Yan habang tinatanong kung nais ba talaga ng bully na patunayan niyang hindi siya nandaya. Sumang-ayon naman si Yang Hangwei at hinamon siya sa isang laban na walang anumang kagamitan upang mapatunayan ang kanyang lubos na kawalang sala. Biglang namagitan ang dalagang may kulay lilang buhok at binalaan si Jiang Yan na huwag mahulog sa patibong dahil wala naman siyang kailangang patunayan sa kahit sino. Nagpasalamat ang bida sa kanyang pag-aalala, ngunit tila nakapagpasya na siya tungkol sa hamon. Hawak ang kanyang espada, humarap siya at sinabing tinatanggap niya ang hamon ng bully sa mismong sandaling iyon. Iniisip niyang kailangan na niyang tapusin ang problemang ito ngayon upang hindi na ito patuloy na maging hadlang sa kanyang plano na maging mas malakas. Tumawa si Yang Hangwei at sinabing katawa-tawang hamunin siya ni Jiang Yan dahil isa siyang napakalakas na A-rank na mandirigma. Habang nababalutan ng pulang aura, inactivate niya ang kanyang berserker skill at nangakong ilalantad ang tunay na mukha ng bida. Nagharap ang dalawa sa gitna ng plaza, handa para sa malaking segupa ang magsisimula anumang sandali. Nanatiling kalmado si Jiang Yan at sinabing nakakatakot nga ang aura nito, ngunit umaasa siyang mapapanatili ito ng bully ng matagal. Napagtanto ng bida na nais siyang durugin ng kanyang kalaban gamit ang agwat ng lakas sa pagitan ng kanilang mga klas. Ngunit para sa kanya, detalye lamang ang klas ng kalaban at hindi ito ang tunay na pinagmumulan ng lakas nito. Pumwesto siya sa isang fighting stance at nagbabalang ang tunay na malalakas ay nananatiling malakas kahit walang mataas na antas na klas. Nang walang pag-aaksaya ng oras, buong lakas na sumugod si Yang Hangwei habang nababalutan ng pulang aura. Pinagmamasdan ni Yao Keshin ang laban at iniisip na hindi ito patas dahil isang A-rank combat class ang nakikipaglaban sa isang craft class. Ang kailangan lamang gawin ni Jiang Yan ay talunin ang kalaban, at naalala niyang bago siya umalis sa base ay ibinalik niya sa normal ang lahat ng kanyang kagamitan. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang pag-aalala at nakayapak pa siyang humarap upang patunayang wala siyang anumang item na dala. Sumigaw ang bully na wala itong problema at agad na sumuntok ng buong lakas habang sinasabing katapusan na ito ng bida.
Ngunit sa kanyang pagkagulat, madali lamang naiwasan ni Jiang Yan ang pag-atake. Hindi makapaniwala si Yang Hangwei at lalo pang nagalit dahil sumabli ang isang suntok na sigurado sana niyang tatama. Dahil dito, agad siyang nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na suntok, hindi naniniwalang kayang iwasan ng binata ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan ng napakabilis na mga galaw, iniwasan ng bida ang bawat suntok na para bang wala lamang ang mga iyon. Inamin niyang tunay ngang napakalakas ng A-rank Berserker class sa direkta at mabilis ang combat, ngunit alam ni Jiang Yan na ang anumang pag-atake ay may halaga lamang kung talagang tatama ito sa pangunahing target nito. Dahil dito, sinabi niyang ang walang habas na pagsuntok ay pag-aaksaya lamang ng stamina at kabisado na niya ang lahat ng galaw ng kanyang kalaban. Pagkatapos, nang walang pag-aatubili, pinakawalan ng bida ang isang malakas na suntok na tumama mismo sa gitna ng dibdib ng bully. Habang natutulala ang kalaban, sinabi ni Jiang Yan na hindi kailanman nakita ng bully ang kanyang mga galaw. Hindi napigilan ni Yang Hangwei ang pagdura ng dugo at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Dahil sa lakas ng tama, lumipad pa atras ang bully at bumagsak sa lupa, lubusang natalo at napahiya. Nakatayong matagumpay, sinabi ni Jiang Yan kay Yang Hangwei na tila mas mahusay pa rin siya rito pagkatapos ng lahat. Nabigla ang buong karamihan dahil hindi sila makapaniwalang natalo ng isang F-rank ang isang A-rank Berserker. Pagkatapos ay ipinagpag niya ang kanyang mga kamay at sinabing dahil tapos na ang usapin, wala na siyang balak mag-aksaya pa ng oras doon. Habang naglalakad palayo, naisip niyang kailangan niyang pumunta sa wild at kumuha muna ng magagandang kagamitan. Sa tulong ng kanyang modification skill, hindi na magiging malaking problema para sa kanya ang pagkuha ng mahuhusay na item. Dahil dito, nagpasya siyang magtungo sa mga street stall upang bumili ng mga pangunahing kagamitan na maaari niyang i-modify. Ngunit agad niyang napagtanto na sa kakaunting perang nasa kanya, maging ang simpleng pagtingin sa mga paninda ay mahirap na rin. Bigla namang may isang kamaong mabilis na sumugod patungo sa kanya mula sa likuran upang sorpresahin siya. Dahil sa kanyang matalas na pandama, agad napansin ng bida ang pag-atake at naghanda siyang sumagot. Nang hindi man lamang lumilingon, itinaas niya ang kanyang kamay at madaling hinarang ang suntok ng may kahangahangang kalmado. Ang umatake ay si Wang Qingfeng, na kinikilala si Jiang Yan bilang nangunguna sa parehong academics at combat sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Binati siya ng binatang may kulay lilang buhok at sinabing tunay siyang kahanga-hanga at napakahusay. May ngiti sa labi. Naghagis ito ng isang lata ng soda patungo sa kanyang dating karibal bilang tanda ng pakikipagkaibigan. Sinabi ni Wang Qingfeng na kung hindi natalo ni Jiang Yan si Yang Hangwei, siya mismo ang makikialam sa laban. Idinagdag pa niyang ang bida lamang ang tanging karibal na kinikilala niya at hindi isang talunan tulad ni Yang Hangwei. Ngunit matagal nang napansin ni Jiang Yan na hindi ginamit ni Wang Qingfeng ang kanyang buong lakas noong laban nila noon. Dahil dito, naalala niya ang matinding labanan nilang dalawa noong freshman year nila sa high school. Noong araw na yon, itinaas ni Wang Qingfeng ang kanyang kamay at patas na inamin ang kanyang pagkatalo sa loob ng arena. Naalala ni Jiang Yan na mula noong araw na yon, taon-taon nang inaamin ng kanyang karibal ang pagkatalo nang hindi man lamang lumalaban. Kaya tinanong niya kung ginagawa ba yun ng kanyang kaibigan upang isuko ang scholarship dahil mayaman naman ito. Ngunit itinanggi yun ni Wang Qingfeng at sinabing ang totoo, natatakot siya noon sa mabangis na mga mata ng kanyang dakilang karibal. Pagkatapos ay tinanong ni Jiang Yan kung susuko na naman ba ito sa National Freshman Tournament ngayong taon. May matatag na tingin si Wang Qingfeng habang sumasagot na imposibleng mangyari iyon at tiniyak niyang matatalo niya siya sa pagkakataong ito. May mapanghamong ngiti siyang nangakong ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa susunod na malaking torneo sa pagitan nilang dalawa. Nagtagay ang dalawang magkaribal gamit ang kanilang mga lata ng soda bilang tanda ng kanilang pangako para sa isang laban sa hinaharap. Pagkatapos nito, naghagis si Wang Qingfeng ng isang debit card kay Jiang Yan at nag-alok ng 2,000 kapalit ng gabay kung paano talunin ang Gale Wolf King. Habang papalayo, pinaalalahanan niya ang bida na ihatid agad ang gabay, at naiwan namang walang masabi si Jiang Yan. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang kaibigan, tinanggap niya ang alok at naghanda para sa susunod na hakbang ng kanyang plano. May ngiti sa labi, nangako siyang aalalahanin niya ang pabor na ito at babayaran ito ng 10 ulit sa hinaharap. Ngayong mayroon na siyang pera sa kanyang bulsa,
Maaari na siyang magtungo sa mga tindahan upang bilhin ang mga kailangan niya. Naglakad ang binata sa lungsod habang iniisip kung anong mga pambihirang kayamanan ang naghihintay sa kanya sa mga tindahan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang madilim na eskinitang kilala bilang unnamed black market stalls, isang lugar na puno ng mga lihim. Alam ni Jiang Yan na ito ang pinakamurang lugar, ngunit karaniwan lamang ang mga paninda rito kaya bihira ang makahanap ng tunay na mahalagang bagay. Ngunit dahil sa kanyang espesyal na skill, sigurado siyang hindi imposibleng makatagpo ng isang nakatagong hiyas. Sa isa sa mga pwesto, nakita niya ang isang Demon Meteor Blade na may nakakabit na Gale Wolf Magic Crystal. Ipinakita ng system panel na ang espada ay may 60 attack power at 72% na durability. Sinabi ng nagtitinda na ang presyo nito ay 18,000 at kung perpekto ang kondisyon nito ay aabot sana ito sa 25,000. Itinuro naman ni Jiang Yan ang isang simpleng Blue Steel Sword at tinanong ang presyo nito, na 5,000. Ang Blue Steel Sword ay may 65 attack power at 65% na durability. Nagmungkahi si Jiang Yan ng isang kasunduan. Aayusin niya ang Demon Meteor Blade at bilang kapalit ay kukunin niya ang Blue Steel Sword. Nagulat ang nagtitinda at nagdududa kung tunay ngang may kakayahan ang binata sa pagkukumpuni. Sa mismong sandaling yon, inanunsyo ng system na na-activate ang durability skill ni Jiang Yan. Habang may hawak na bolang enerhiya sa kanyang kamay, naisip niyang ang tunay niyang pakay ay ang Blue Steel Sword at hindi ang isa pang espada. May seryosong tingin siyang naghanda upang ipakita sa lahat ang kapangyarihan ng kanyang craft class. Pagkatapos ng lahat, sa tulong ng kanyang modify skill, ang Blue Steel Sword ay maaaring maging isang legendary na sandata. Tinanong ng nagtitinda kung ano ang kanyang class at sinabing napakasela ng pag-aayos ng durability. Ibinunyag ni Jiang Yan na ang kanyang class ay isang F-rank thinker, isang craft class na itinuturing na medyo mahina. Nagulat ang nagtitinda dahil siya mismo ay isang D-rank blacksmith ngunit nahihirapan pa rin sa ganitong uri ng gawain. Kinuha niya ang espada at sinabing kahit nauunawaan niya ang mga sandata, hindi niya magagarantiya ang ganap na pagpapanumbalik ng mga ito. Pagkatapos ng lahat, kapag ang durability ng isang sandata ay bumaba sa 0, ito ay tuluyang nadudurog sa libu-libong piraso. Upang maayos ito, kailangang maunawaan ang panloob na istruktura at mana flow ng sandata upang muling mabuo ito. Kaya nagbigay siya ng panibagong alok. Kapag nabigo ang pagkukumpuni, kailangang bayaran siya ng binata ng 18,000. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Yao Kexin ang nangyayari ng may pag-aalala dahil kahit ang mga B-rank professionals sa kanilang pamilya ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay. Kinuha ni Jiang Yan ang espada at sinabihan ang nagtitinda na pagmasdan ng mabuti ang mangyayari. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay ay nakapag-ayos siya ng maraming A-rank at maging S-rank artifact. Noon pa man ay desperado niyang sinanay ang kanyang durability skill upang mas mapahusay ang lahat ng kanyang ginagawa. At ngayon, sa bagong simulang ito, ang nakagawiang pagsasanay na yun ay naging isa sa kanyang pinakamalalaki at pinakamakapangyarihang bentahe. Isang matinding bughaw na liwanag ang bumalot sa espada habang sinisimula ni Jiang Yan ang proseso ng pagpapanumbalik nito. Para sa kanya, ang pag-aayos ng mababang antas na kagamitan ay kasindali lamang ng pagkuha ng isang bagay mula sa loob ng bag. Namangha ang mga tao sa paligid dahil isang simpleng estudyante lamang ang nagpakita ng kakayahang maihahambing sa isang tunay na master. Hindi rin inaasahan ni Yao Kexin na marunong nga talaga siyang mag-ayos ng kagamitan nang inalok niya itong tulungan kanina. Iniabot ni Jiang Yan ang sandata at sinabing maayos na ito, at ang durability nito ay nasa ganap ng 100%. Humingi ng paumanhin ang nagtitinda dahil minamaliit niya ang binata at sinabing isa itong tunay na pambihirang talento. Bilang pagtupad sa kanilang kasunduan, iniabot niya ang Blue Steel Sword kay Jiang Yan. Nagpasalamat ang binata at naisip na isang salita lamang ang kailangan niyang baguhin upang gawin itong isang semi-divine artifact. Ipinakita ng profile ng Blue Steel Sword na ang kalidad nito ay E at mayroon itong 65 attack power at 65 durability. Kapag ginamit niya ang kanyang skill, ang Blue Steel Sword ay magiging Blue Steel Sword, isang semi-divine artifact. Ito ang maalamat na espada ng Divine General mula sa mga sinaunang alamat, isang napakalakas na bayani ng digmaan. Ngayong mayroon na siyang sandata,
Maaari na niyang itabi ang 2,000 na kanyang kinita at gamitin yun para sa matrikula. Naalala niya na dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang, hindi pa rin lubusang nakakaahon sa kalungkutan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bagamat alam niyang magiging pambihira ito sa hinaharap. Sa ngayon ay isa lamang itong napakatahimik at mahiyain na dalaga. Biglang may pamilyar na boses na nagtanong kung maaari niyang kunin si Jiang Yan upang tulungan siyang mag-level up. Si Yao Kexin yun, at nag-alok siya ng 50,000 kapalit ng tulong upang maabot ang level 10. Ipinakita ng kanyang profile na isa siyang S-rank Holy Angel na kasalukuyang nasa level 3. Nang makita ang napakagandang pagkakataon upang kumita ng malaking halaga, sinabi ni Jiang Yan na tiyak na matutulungan niya ito. May ngiti sa labi, naisip niyang kusang kumakatok ang pera sa kanyang pintuan nang hindi man lamang siya nahihirapan. Pagkatapos ay lumingon si Yao Kexin sa nagtitinda at hiniling na ibigay sa kanya ang naayos ng Demon Meteor Blade. Sinabi ng lalaki na ngayong nasa 100% na ang durability nito, ang presyo ay 25,000 na. Kaagad niyang inilabas ang isang storage ring, at nabigla ang nagtitinda sa dami ng kayamanang nasa harapan niya. Sa sobrang pagnanais na mapasaya ang mayamang dalaga, yumuko siya at agad na inalok ang espada bilang pagtanggap nito. Napansin ni Jiang Yan na hindi sanay ang nagtitinda sa mayayamang tao at hindi nito alam na ang mga suot pa lamang ni Yao Kexin ay napakamahal na. Hawak ang kanyang bagong espada, naghanda si Yao Kexin na sumama sa bida patungo sa training base. Naisip ni Jiang Yan na bukod sa pagtulong sa kanya na mag-level up, maaari rin niyang samantalahin ang mga support skill nito upang lalo pang lumakas. Pagkatapos ay iniabot ni Yao Kexin ang espadang binili niya bilang isang welcome gift para kay Jiang Yan. Nagulat ang binata sa kilos na yun at naisip na napakabait at napakagalang talaga ng batang tagapagmana. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang sandata at nagpasalamat sa kabutihang ipinakita nito. Masaya naman si Yao Kexin at iniisip na kahit F-rank lamang ang class ni Jiang Yan, wala itong hangganan pagdating sa potensyal ng kanyang hinaharap, kaya handa siyang tulungan muna ito sa ngayon. Dahil dito, inimbitahan siya ni Jiang Yan sa novice training base, at magkasama silang nagsimula sa kanilang pakikipagsapalaran. Hindi nagtagal ay muli nilang narating ang napakalaki at kahangahangang training base para sa mga freshmen ng lungsod. Sa tulong ni Jiang Yan, mabilis na nag-level up si Yao Kexin at agad na umabot sa level 5 sa loob lamang ng maikling panahon. Pagkatapos nito, nabasag nila ang record ng Battering Rabbit, at umabot si Yao Kexin sa level 9 matapos talunin ang Gale Wolf. Inanunsyo ng system screen sa lahat na nabasag ng dalawa ang record sa oras ng pagkumpleto sa Gale Wolf base. Sa labas naman, ipinakita ng malaking screen na natapos nila ang Gale Wolf base sa record na oras. Nabigla ang mga tao at nagtaka kung si Jiang Yan na naman ba ang sumisira ng mga record, at ngayon ay may kasama pang babae. Isa sa mga estudyante ang nagtanong kung saang Yao family kaya nagmula ang dalaga, dahilan upang lalo pang mausisa ang iba. Lumabas ang sagot na siya ay mula sa Dulwich Chamber of Commerce, isa sa 10 pinakamalalaking national merchant guild sa bansa. Samantala, sa loob ng training base, pagod na si Yao Kexin at nagtanong kung maaari ba silang magpahinga sandali dahil malapit na siyang umabot sa level 10. Ngunit si Jiang Yan, na nasa level 13 na, ay nagsabing kaya pa niya yun at maaari silang magpahinga habang naglalakad sa loob ng base. Pagkatapos ay nagpasya siya na ngayong mayroon siyang isang S-rank support sa kanyang tabi, panahon na upang subukan ang isang bagay na mas mapanganib pa. Dinala ni Jiang Yan si Yao Kexin sa Inferno Wild Boar Base. Ang tanging training base para sa mga baguhan na may C-rank danger level. Dahil dito, narating nila ang pasukan ng Inferno Wild Boar Training Base, isang lugar na kilalang lubhang mapanganib para sa mga freshmen. Binalaan sila ng isang opisyal na mas delikado ang Boar King kaysa sa mga kuneho at lobo na dati nang hinarap ni Jiang Yan. Ngunit sumagot si Jiang Yan na habang mas mataas ang panganib, mas malaki rin ang oportunidad, at kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng isang S-rank support na kasama ay isang bihirang pagkakataon na hindi dapat sayangin sa anumang sitwasyon. Kaya't binati na lamang sila ng opisyal ng magandang kapalaran habang bumubukas ang malalaking tarangkahan ng training base. Nagpasalamat si Jiang Yan sa mabuting hangarin nito,
at sabay silang pumasok sa bago at mapanganib na training base para sa kanilang huling hamon. Pagpasok nila sa masukal at mahamog na kagubatan, nagtaka si Keshin kung bakit wala silang nakikitang mga halimaw sa paligid. May kumpiyansang ngiti si Jiang Yan habang ipinapaliwanag na sa base na yon ay walang mga ordinaryong halimaw at iisang malaking boss lamang ang naruroon. Nabigla si Yao Keshin at nauutal na nagtanong kung totoo bang isang boss lamang ang nasa buong training base. Biglang nagsimulang manginig ang lupa, at binalaan sila ng bida na sa wakas ay paparating na ang malaking halimaw. Mula sa mga anino, lumitaw sa kanilang harapan ang isang dambuhalang nilalang na may nakakatakot na laki, ngunit hindi man lamang natinag si Jiang Yan at sinabing ang ganitong uri lamang ng halimaw ang karapat-dapat na maging dakila niyang kalaban. Tinitigan sila ng Inferno Wild Boar gamit ang nagliliwanag nitong bughaw na mga mata habang naghahanda para sa pag-atake. Ipinakita ng profile ng Boar King na taglay nito ang Inferno Charge skill at isang katawan na patuloy na lumilikha ng matinding init. Dahil dito, binalaan ng bida si Yao Keshin na maging handang gamitin ang kanyang Holy Light upang pagalingin siya sa gitna ng laban, sapagkat alam niyang kailangan niyang manguna sa sagupaan upang mapabagsak ang napakalakas na halimaw na iyon. Kaya nang walang pag-aaksaya ng kahit isang segundo, buong bilis na sumugod si Jiang Yan patungo sa dambuhalang nilalang. Gamit ang puwersa ng grabidad at pag-ikot ng kanyang katawan, binalak niyang tamaan ang leeg ng baboy damo sa pamamagitan ng isang eksakto at nakamamatay na atake, ngunit mabilis na kumilos ang halimaw upang maiwasan ang paparating na pag-atakeng panghimpapawid. Tumalon pa sa ere ang dambuhalang baboy damo upang makaiwas sa hiwang nakatutok sa leeg nito, na ikinagulat ng bida. Napagtanto niyang mas matalino ang halimaw kaysa sa kanyang inaasahan at tuluyan ang nabigo ang kanyang unang plano. Gayunpaman, sinamantala niya ang sandaling nasa ere ang kalaban upang baguhin ang kanyang Blue Steel Sword nang hindi napapansin ni Keshin. Habang kumikislap ng kulay lila ang kanyang mga mata, inactivate ng bida ang kanyang Modify skill upang baliktaran ang takbo ng laban. Napansin niyang kayang harangin ng halimaw ang Blue Steel Sword, ngunit hindi nito kakayanin ang makapangyarihang Blue Steel Sword na kanyang nilikha. Ang bagong pseudo-divine weapon ay may A+ na kalidad at nagtataglay ng 300 atake, kasama ang isang passive ability na hindi pinapansin ang armor ng kalaban. Naisip ni Jiang Yan na kahit ang kanyang divine skill ay hindi kayang baliin ang mga batas ng pisika upang lumikha ng tunay na banal na kagamitan. Ngunit 5 beses pa ring tumaas ang lakas ng sandata at nakakuha pa ito ng armor penetration at agility bonuses. Hawak ang kanyang bagong espada. Sinabi ni Jiang Yan na ngayon ay nasa kanya na ang kalamangan sa malaking laban. Sa pamamagitan ng isang mabilis at eksaktong pag-atake, nagawa niyang putulin ang isa sa malalaking pangil ng Boar King. Napasigaw sa sakit ang nilalang habang naghahanda sina Jiang Yan at Keshin para sa susunod na galaw. Bago pa may mapansin ang kanyang kasama, agad niyang ibinalik sa dati ang modification upang hindi mabunyag ang kanyang malaking lihim. Nabigla si Yao Keshin at nagtaka kung paano naputol ng isang E-rank na sandata ang pinakamatigas na pangil ng halimaw. Kalaunan ay napagtanto niyang hindi nagmula sa sandata ang lakas na yun kundi kay Jiang Yan mismo, na tunay na napakalakas. Upang makabasag ng napakaraming record bilang isang dual F-rank, tiyak na napakataas ng kanyang antas sa martial arts kumpara sa karaniwan. Napansin ni Jiang Yan na kung ano-anong bagay ang iniisip ni Keshin. Ngunit alam niyang hindi ito ang oras upang mawala ng pokus. Kaya sumigaw siya rito na gamitin na ang Holy Light dahil kung siya mismo ang makakapatay sa baboy damo, wala itong makukuhang karanasan o experience. Nagising si Yao Keshin mula sa kanyang pagkatulala at nagpasalamat sa paalala bago agad gamitin ang kanyang Holy Light skill. Habang nababalutan ng kapangyarihan ng liwanag si Jiang Yan, alam niyang oras na upang tuluyan ng wakasan ang laban-laban sa dakilang Boar King, at naisip niyang maaaring gawing bagong uri ng pag-atake ang paggamit ng Modify skill bilang isang instant cast. Dahil dito, napaisip siya kung dapat ba niyang subukang baguhin ang pangalan ng Demon Meteor Blade para sa susunod na pag-atake. Ngunit alam niyang kung masyadong mataas ang magiging antas ng pangalan, maaaring mabigo ang modification o bumalik pa ito laban sa kanya. Biglang inactivate ng Boar King ang Inferno Charge at buong bilis na sumugod sa kanilang dalawa. Sa perpektong sandali, sinabi ng bida na nais na rin niyang tapusin ang laban na ito minsan at magpakailanman. Habang sumasalakay ang dambuhalang nilalang na nababalutan ng bughaw na apoy gamit ang buong lakas nito.
Pinag-isipan ni Jiang Yan kung paano niya babaguhin ang skill nito at bigla siyang nakaisip ng napakagandang paraan ng pag-atake. May ngiti sa labi, lumingon siya kay Yao Kexin at hiniling na ipikit nito ang mga mata nito sandali. Nalito ang dalaga sa biglaang kahilingan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi naman niya rito na magtiwala lamang sa kanya dahil tiyak na hindi nito gugustuhing makita ang susunod na mangyayari. Inakala ni Kexin na masyadong matindi ang magiging eksena kaya pumayag itong ipikit ang mga mata upang hindi makita ang mangyayari. Dahil dito, naghanda ang bida at inactivate ang kanyang modify skill laban sa dakilang Boar King. Sa isang iglap, binago niya ang Inferno Charge at ginawa itong Inferno Discharge. Inanunsyo ng system na matagumpay na na-activate ang modify skill at gumana ang kanyang plano. Biglang bumagsak ng husto ang bilis ng halimaw at hindi na ito naging banta sa kanila. May ngiting tagumpay si Jiang Yan habang sinasabing tapos na ang lahat, at muli niyang binago ang kanyang espada upang maging makapangyarihang Blue Seal Sword. Sa isang mabilis na kidlat ng blade, sumugod siya patungo sa nilalang upang ibigay ang huling atake. Pagkatapos nito, inanunsyo ng system screen sa lahat na sa wakas ay natalo na ang dakilang Inferno Wild Boar King. Sabay na umangat ng 2 antas si Jiang Yan at umabot na sa level 15, gaya ng inaasahan mula sa pinakamalakas na boss. Samantala, umangat naman si Yao Kexin ng 3 magkakasunod na antas hanggang level 12, at kahit nakapikit pa rin, nagtanong siya kung nagtagumpay ba ang binata. Pinagmamasdan siya ni Jiang Yan at naisip niyang pinapikit niya ito upang hindi nito mapansin ang paggamit niya ng kanyang skill. Masunurin, mayaman, at may kakayahang magpagaling, isa si Yao Kexin sa pinakabihira at pinakamahusay na mga kasamang maaaring makasama sa mga misyon sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi ng bida na maaari na nitong imulat ang kanyang mga mata dahil natapos na ang level ng mission na hiniling nito. May bahagyang pag-aalinlangan, dahan-dahang iminulat ni Yao Kexin ang kanyang mga mata upang makita ang nangyari. Nabigla siya nang makita ang napakalaking katawan ng halimaw na nakahandusay sa lupa at hindi makapaniwalang nagawa nga iyon ni Jiang Yan. Labis siyang namangha sa katotohanang natalo ng binata ang ganoon kalakas na halimaw ng halos mag-isa lamang. Sinabi naman ng binata na matagumpay na nilang natapos ang misyon at maaari na silang umalis sa lugar na iyon. Pinagmasdan siya ni Yao Kexin at naisip niyang isa itong pambihirang talento at mabuting tao na tumutupad sa kanyang mga kasunduan. Lumingon si Jiang Yan nang marinig ang kanyang boses at nagtaka kung ano pa ang nais nito mula sa kanya. Inalok ni Kexin ang ipinangakong bayad at isang maliit na regalo bilang tanda ng kanyang matinding pasasalamat para sa malaking pabor. Nagulat si Jiang Yan nang makita na ang regalo ni Yao Kexin ay isang storage ring. Ang mga singsing na ito ay nililikha gamit ang special magic crystals at may kakayahang suwayin ang batas ng pisika upang mag-imbak ng mga bagay sa loob nito. Sinabi ni Jiang Yan na napakahalaga ng regalo at hindi niya ito maaaring tanggapin dahil nagkakahalaga ito ng daan-daang libo. Ngunit nagpumilit si Kexin at sinabing karapat-dapat siya rito dahil tinulungan niya itong makakuha ng 2 dagdag na antas. Naisip ni Jiang Yan kung gaano magiging kapaki-pakinabang ang bagay na yun sa Wild para sa pagdadala ng kanyang mga gamit, kaya nagpasya siyang tanggapin ito. Dahil dito, tinanggap niya ang singsing bilang makatarungang gantimpala para sa kanyang mahusay na trabaho sa loob ng training base. Bilang kapalit, nangako siyang gagawa siya ng isang pabor para kay Kexin sa hinaharap hanggat hindi nito nilalabag ang kanyang mga prinsipyo. Nang tuluyan ng matapos ang level ng mission, naghanda ang 2 na lisanin ng training base at bumalik sa lungsod. Sa labas, ipinakita ng freshman ranking na napakatindi ng kompetisyon dahil maraming S-rank at A-rank awakened ang lumilitaw. Kahit na siya ang kasalukuyang nasa unang pwesto, alam ni Jiang Yan na malapit na siyang maabutan dahil ang iba ay may mga top-tier class. Isa sa kanila si Li Yufeng, isang makapangyarihang S-rank sword saint na kilala bilang halos walang kapantay sa malapitang labanan. Naroon din si Jiang Hong, isang A-rank fighter, at si Lu Yuan, isang napakabilis at nakamamatay na S-rank Gale assassin. Naalala ni Jiang Yan ang lahat ng mga taong ito mula sa kanyang nakaraang buhay at alam niyang sila ang magiging mga kalaban niya sa hinaharap. May kumpiyansang ngiti si Jiang Yan habang sinasabing inaabangan niya ang araw na makakalaban niya silang lahat. Ngunit bago pa dumating ang anumang malaking sagupaan, alam niyang may isang napakahalagang bagay muna siyang kailangang asikasuhin.
May matatag na pas siya, nagdesisyon siyang kailangan niyang umuwi sa kanilang bahay sa lalong madaling panahon. Sa kanyang nakaraang buhay, dinala siya ng mga makapangyarihang tao at naiwan ang kanyang kapatid na lumaki ng mag-isa, puno ng kalungkutan at pag-iisa. Kaya nagpaalam siya kay Yao Kexin at sinabing mayroon pa siyang kailangang gawin, ngunit maaaring magkita silang muli sa hinaharap. Naalala ni Jiang Yan na matapos siyang kunin noon, hindi na siya nakabalik pa, at sa ibang tao na lamang niya narinig ang mga balita tungkol sa kanyang kapatid. Sa hinaharap, nagising ang kapangyarihan nito bilang isang makapangyarihang A-rank combat class at naging isang kinatatakutan at napakalakas na mandirigma. Ngunit sa kasalukuyan, alam niyang si Jiang Yao ay isa pa lamang ordinaryong dalagang walang anumang kapangyarihan. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya nito sa pintuan at tinawag upang kumain. Bilang isang mahiyain at tahimik na estudyante ng high school, napansin ni Jiang Yan na ganito na ito mula nang isakripisyo ng kanilang mga magulang ang kanilang buhay sa mapanganib na Demon Cave. Naalala niya na 3 taon na ang nakalipas, noong buhay pa ang kanilang mga magulang, mas masayahin ito at mas madalas ngumiti. Ngunit ang pagkawala ng kanilang mga magulang ay matinding dagok na tuluyang nagpabago rito mula noong malungkot na araw na iyon. Bigla, habang kumakain sila, inanunsyo ni Jiang Yao na balak na nitong tuluyang huminto sa pag-aaral sa lalong madaling panahon. Nabigla si Jiang Yan sa balitang yun at agad na nagtanong kung ano ang dahilan ng kanyang pasya. Naalala niyang napakaganda ng mga grado nito at malapit na rin ang college entrance exam, kaya hindi niya maintindihan kung bakit nito gagawin yun. Pagkatapos ay ibinunyag ni Jiang Yao na nakita niya ang freshman ranking at nalaman niyang nasa unang pwesto si Jiang Yan sa lahat ng freshmen. Idinagdag pa nito na lagi namang masipag ang kanyang kuya at balang araw ay magiging makapangyarihan ito upang protektahan ang buong mundo. Samantalang siya naman, kahit maganda ang kanyang mga marka, pakiramdam niya ay wala rin naman siyang magiging malaking pakinabang sa iba. Kaya iniisip niyang mas mabuting magsimulang magtrabaho ng maaga upang makatulong sa lahat ng gastusin nila sa bahay. Ngunit alam ni Jiang Yan na hindi yun ang tunay na dahilan, kaya hiniling niyang sabihin ito ang totoong dahilan ng kanyang pasya. Sa mismong sandaling yun, bumukas ang pinto at may isang lalaking biglang pumasok sa bahay habang tinatawag ang pangalan ni Jiang Yao. Mukhang nahihiya ang lalaki at nagtanong kung dapat ba siyang bumalik na lamang sa ibang oras. Ipinaliwanag niyang dumaraan sa problema ang kanyang lending company kaya napilitan siyang pumunta roon. Ito si Uncle Quan, ang taong pinaghiraman ng magkapatid ng pera sa nakalipas na 2 taon. Dahil dito, tuluyan ang naunawaan ni Jiang Yan ang tunay na dahilan kung bakit gustong isuko ng kanyang kapatid ang lahat. Nakita nito ang mataas niyang ranggo, ngunit dahil wala silang pinagkakakitaan. Ayaw nitong maging pabigat sa kanyang kuya. Napagtanto ni Jiang Yan na handang isakripisyo ng kanyang kapatid ang sarili nitong kinabukasan upang makapag-aral siya sa kolehiyo. Kaya humarap siya sa lalaki at tinanong kung magkano na ang kabuuang halaga ng kanilang utang sa nakalipas na 2 taon. Sinabi ni Uncle Quan na kung hindi isasama ang interes, ang utang ay nasa humigit kumulang 43,000. Nang walang pag-aatubili, iniabot ni Jiang Yan ang isang card na may 50,000 upang mabayaran ang utang. Nabigla si Jiang Yao at nagtanong kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking halaga ng biglaan. Alam ni Jiang Yan na kailangan niyang magpaliwanag, ngunit ayaw niyang gawin yun sa harap ng iba. Kaya naunawaan ni Uncle Quan ang sitwasyon at naghanda ng umalis sa bahay ng magkapatid. Bago umalis, nagpaalam siya at inalok ang kanyang tulong kung sakaling may kailangan pa sila sa hinaharap. Pagkatapos ay tinanong ni Jiang Yao kung ilegal ba ang pinagmulan ng pera, na nagpapakita ng kanyang pag-aalala. Ngunit pinakalma siya ni Jiang Yan at sinabing kinita niya ang pera gamit ang sarili niyang kakayahan at walang anumang masama rito. May ngiti siyang nangakong magiging unang pwesto siya at mananalo sa premyong 300,000 nanograms lungsod. Kaya hindi na kailangang isakripisyo ni Jiang Yao ang kanyang sarili upang makapag-aral siya sa kolehiyo. Habang may luha sa kanyang mga mata, napagtanto ni Jiang Yao na nahulaan ng kanyang kuya ang lahat ng kanyang iniisip at pinaplano. Inabot ni Jiang Yan ang pera at sinabing mayroon pa siyang paraan upang kumita ng higit pa. Ngunit hindi pa niya ito nabibigyan ng oras. May ngiti siyang hinikayat ang kapatid na mag-aral at magsanay ng mabuti para sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, kapag naabot niya ang tuktok, kikilalanin ng lahat si Jiang Yao bilang kapatid ng dakilang number 1.
Dahil sa mga salita ng kanyang kuya, napaluha si Jiang Yao sa tuwa at mahigpit itong niyakap. Nangako siyang hinding-hindi niya ipapahiya ang Jiang family sa hinaharap. Ngayon, kailangan ni Jiang Yan na maghanap ng paraan upang kumita ng pera at mag-level up ng sabay. At sa kanya naalala na may isang mahusay na lugar para mag-level up sa labas ng mga zonang kontrolado ng mga tao. Ang lugar na iyon ay ang Poison Dragon Valley, isang mapanganib na lokasyon ngunit puno ng magagandang pagkakataon. Napakarami ng mga halimaw doon, kaya yun ang pinakamabilis na lugar para sa kanya upang mag-level up ngayon. Ayon sa alamat, may mga bihirang dragon-type magical beast sa kailaliman ng lambak. Kapag nakakuha siya ng dragon egg, magiging tunay na kapaki-pakinabang sa kanya ang kanyang universal drafting skill. Bukod pa rito, maaari rin siyang makakuha ng ilang magic crystals na maaaring ibenta. Sa wakas ay dumating ang boss sa pasukan ng Demon Cave, at isang anunsyo ang humiling sa lahat na bumaba. Upang makarating sa Wild, kailangan muna niyang pumasok at tumawid sa Demon Cave. Ang Demon Cave Nanyong City ay hiwalay sa tunay na lungsod at pinagdurugtong lamang ng iisang lagusan. Sa loob ng Demon Cave naroon ang Human Stronghold, isa sa mga pangunahing depensang tulay laban sa pagsalakay ng mga halimaw. Ang lungsod ay pinamamahalaan ng dalawang level 70 venerables na minsang pinilit siyang tulungan sila sa nakaraan. Pagkapasok pa lamang niya, karamihan sa mga tao ay nakasuot na ng kanilang kagamitan bilang paghahanda sa labanan. Ngunit kumpara sa singsing na natanggap niya, hindi man lamang maihahambing ang halaga ng lahat ng kagamitang suot ng mga ito. Pagkatapos ay narating niya ang silangang tarangkahan, ang pinakamalapit na lugar patungo sa Poison Dragon Valley na nais niyang puntahan. Ang lambak na iyon ang pinakaligtas sa lahat ng mga lugar na natuklasan na, at ang mga halimaw doon ay nasa pagitan ng level 13 hanggang level 18. Para kay Jiang Yan sa kasalukuyan, ito ang pinakaangkop na lugar upang mag-level up at lalo pang lumakas. Sa pasukan, iniabot niya ang kanyang student ID na nagpapakita ng kanyang farmer at tinker classes. Tinanong siya ng bantay kung sigurado ba siyang pupunta ng mag-isa dahil sa Wild, napakadaling mawalan ng buhay. Nagpasalamat si Jiang Yan sa pag-aalala nito at, habang hawak ang kanyang ID, nangakong babalik siyang buhay. Naisip ng bantay na hindi niya maaaring hayaang maglakad ang binata patungo sa sarili nitong kapahamakan kahit isa lamang itong dual F rank. Kaya sinubukan niya itong pigilan sa pagpasok sa Wild, ngunit mas mabilis ang bida kaysa sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, iniwasan ni Jiang Yan ang kamay ng bantay at nagpatuloy sa paglakad ng hindi lumilingon. Nabigla ang lalaki dahil hindi niya inasahang makakaiwas sa kanya ang binata. Lalo na't isa siyang level 30 awakened. Ngunit sinabi ng isa pang bantay na si Jiang Yan yun, ang batang sumira sa lahat ng record. Ipinaalala rin ito na ang binata ang nangunguna sa academics at isa sa pinakamalalakas na kandidato para sa top scholar ng taon. Nagtaka ang bantay kung paano naging ganoon kalakas ang isang dual F rank awakened at kung may kakaiba bang nangyayari. Pagkapasok sa loob ng lambak, naghanda ang bida na harapin ang lahat ng panganib na naghihintay sa kanya roon. Ang tanging problema sa lugar ay puno ito ng nakalalasong gas kaya napakahalaga ng paggamit ng antidote pills. Dahil mahal ang mga pill na yun at maikli lamang ang bisa, kailangan niyang magmadali dahil ang pinakamalaki niyang problema ngayon ay kakulangan sa pera. Biglang may isang grupo ng mga level 13 poison-winged lizards na lumipad papunta sa kanyang direksyon. May ngiti sa labi si Jiang Yan habang sinasabing matagal na niya silang hinihintay at naghanda para sa pag-atake. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sumugod siya dala ang kanyang espada at nagsimulang pabagsakin ang bawat halimaw na makita niya. Sa 3 napatay pa lamang na halimaw, halos 3% na agad ang nadagdag sa kanyang progreso sa susunod na antas. Natuwa siya sa resulta at napagtantong mas malaki ang ibinibigay na karanasan ng mga halimaw sa Wild. Ngayon, lalo niyang bibilisan ang kanyang pag-level up sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang makapangyarihang modify skill para sa malaking pangangaso. Habang naglalakad sa kagubatan dala ang kumikislap niyang espada, naghanda siya para sa susunod na alon ng mga halimaw. Matapos baguhin ang steel sword at gawin itong Qinggang sword, sinabi niyang oras na upang tunay na magsimula ang kanyang pangangaso. Habang nagniningning ang kanyang espada, sumugod siya sa mga halimaw at isa-isang pinabagsak ang mga ito, na nagbigay sa kanya ng napakaraming karanasan. Matapos pabagsakin ang maraming paniki at palaka,
Mabilis siyang nag-level up hanggang sa marating ang level 18 sa wild. Pagod na pagod, umupo siya upang magpahinga at uminom ng tubig upang mabawi ang kanyang lakas. Habang umiinom, nagreklamo siya sa kanyang malas dahil wala pa rin siyang nakukuhang kahit isang magic crystal. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao at lumingon upang makita kung sino ang papalapit sa kanya. Agad niyang nakilala si Lu Yuan, ang S-rank awakened mula sa Nanyung School No. 7, kasama ang kanyang kasamahan. Ang binata ay ang young master ng Lu family, isang elite na pamilya ng mga awakened sa dakilang lungsod ng Nanyong. Mayabang na lumapit ang alalay at nagtanong kung bingi ba ang bida dahil hindi ito sumasagot. Walang anumang pag-aalala, pasarkastikong sumagot si Jiang Yan at tinanong kung ang alalay ba ang pumatay sa mga halimaw. Nagalit ng husto ang alalay at nagbantang tuturuan siya ng leksyon, habang tinatanong kung alam ba niya kung sino ang kausap niya. Ngunit pinigilan siya ni Lu Yuan at inanyayahan si Jiang Yan na sumama sa kanilang grupo dahil hindi naman daw masama ang kakayahan nito. Tinanggihan ni Jiang Yan ang alok at naglakad palayo. Iniisip na gusto lamang nilang agawin ang kanyang karanasan o experience. Galit na galit ang alalay at tinanong kung bakit hindi siya pinayagang turuan ng leksyon ang hambog na batang yon. Sumagot si Lu Yuan na para makarating doon ng mag-isa ang isang dual F-rank, tiyak na isa itong pambihirang talento. Sa pamamagitan ng masamang tingin, nangako siyang sa susunod nilang pagkikita ay makakakuha rin ng pagkakataon ang kanyang alalay. Dahil isa na lamang ang natitirang antidote pill niya, kailangan ni Jiang Yan na makahanap pa ng mas maraming palaka upang maabot ang level 18. Makalipas ang isang oras, nagsimula siyang manghinayang dahil wala pa rin siyang nakikitang anumang bihirang halimaw gaya ng mga dragon na sinasabi sa mga alamat. Alam niya ang mga usap-usapan tungkol sa dragon-type magical beasts, ngunit hanggang ngayon ay wala pa siyang nakikitang kahit anong bakas ng mga ito. Bigla na lamang may malakas na tumama sa kanyang espada, na lubos na ikinagulat niya sa madilim na kagubatan. Sa isang mabilis na ikot ng katawan, nagawa niyang harangin ng sorpresang pag-atake mula sa isang hindi kilalang nilalang. Paglingon niya, nakita niya ang isang maliit na kulay lilang nilalang na nagtangkang salakayin siya ng palihim mula sa likuran. Nabigla ang bida dahil hindi man lamang nabutas ng kanyang makapangyarihang Qinggang sword ang kakaibang nilalang. Muling tumalon pasulong ang nilalang at naghanda para sa panibagong pag-atake laban sa kanya. Lumitaw ang dakilang level 20 Miasma Magic Toad King kasama ang kanyang Toad Skin at Entanglement skills. Sa wakas ay nakatagpulin si Jiang Yan ng isang boss, at may ngiti sa labi niyang sinabi na kukunin niya ang magic crystal nito. Kaagad na ginamit ng palaka ang Giant Tongue Entanglement skill upang salakayin siya ng buong lakas. Mula sa lahat ng direksyon ay sumugod ang dila ng halimaw ng napakabilis, ngunit nakaisip na si Jiang Yan ng paraan upang sirain ang skill na iyon at naghanda para sa kanyang counterattack. Gamit ang kanyang skill, binago niya ang Giant Tongue Entanglement at ginawa itong Giant Tongue Flailing. Dahil sa pagbabagong yun, napulupot ang dila ng palaka sa sarili nito at tuluyang nagkabuhol-buhol. Habang nakatali ang halimaw, mabilis na sumugod si Jiang Yan para sa huling pag-atake at nangakong tatapusin na niya ang buhay nito. Tinamaan niya ang ulo ng halimaw gamit ang kanyang espada, ngunit hindi nabutas ng pag-atake ang makapal nitong balat. Nagulat ang bida dahil hindi niya nagawang basagin ang depensa ng dakilang Miasma Magic Toad King. Kaagad namang inactivate ng halimaw ang Mutated Toad Skin skill at lubhang pinataas ang sarili nitong depensa. Inanunsyo ng system na nabigo ang modification dahil mas mataas ang antas ng target kaysa sa kasalukuyang level ng bida, kaya bumalik sa dati ang lahat ng pagbabago. Nainis si Jiang Yan dahil nabigo siya sa napakahalagang sandali ng matindi at mahirap na labanan. Iyon ang kahinaan ng kanyang skill, sapagkat napakaikli ng bisa nito laban sa mga target na mas mataas ang level kaysa sa kanya. Nang makalaya mula sa pagkakabuhol ng sarili nitong dila, biglang sinalakay siya ng halimaw gamit ang isang mabilis at malakas na atake. Nagawa ng bida na depensahan ang sarili sa tamang oras at naghanda para sa susunod na galaw ng kanyang kalaban. Dahil kakaunti na lamang ang kanyang mga pagpipilian, napagtanto niyang kailangan niyang magsugal ng malaki upang manalo sa laban na ito. Kaya ginamit niya ang kanyang modify skill sa Demon Meteor Blade para sa kanyang pinakahuling pag-atake. Isang matinding makulay na liwanag ang bumalot sa espada habang ito ay nagbabago tungo sa isang bagay na mas makapangyarihan. Dahil dito,
Ang Demon Meteor Blade ay naging dakila at makapangyarihang Demon King Blade. Isang madilim na pulang enerhiya ang bumalot sa bagong sandata habang mahigpit itong hinawakan ni Jiang Yan. Isang misteryosong tinig ang nagtanong kung sino ang tumatawag dito, at lumitaw ang profile ng sandata kasama ang mga nakatagong katangian nito. Napagtanto ni Jiang Yan na hindi matatag ang sandata at kailangan niyang magmadali upang mapatay ang Toad King. Hawak ang bago niyang blade, sumugod siya para sa huling pag-atake laban sa nilalang gamit ang buong lakas na taglay niya. Sa isang bagsak lamang, pinabagsak ng espada ang Toad sa pagsabog ng madilim na pulang enerhiya. Pagod na pagod, sumandal ang bida sa sandata upang makahinga. Matapos ang napakahirap na labanan, napatunayan niyang tunay na nakakatakot ang sandatang iyon, at sapat na ang isang pag-atake upang maubos ang lahat ng kanyang stamina. Biglang nagsimulang kainin ng blade ang kanyang katawan, at agad niyang napagtanto ang matinding panganib na kanyang kinaroroonan. Habang nararamdaman ang sakit ng unti-unting pagkabulok ng kanyang katawan, sinubukan niyang gamitin ang kanyang modify skill upang baligtarin ang proseso, ngunit lubusan ang naubos ang kanyang lakas kaya bumagsak siya sa lupa nang wala nang magawa pa. Sinabi ng tinig mula sa espada na ang sinumang manggahas na gamitin ang kapangyarihan nito ay kailangang magbayad ng kapalit para sa ganoong kalaking katapangan. Kahit hindi nito may pababa ang tunay nitong katawan sa mundo, sapat na raw ang 10% bahagi lamang ng kapangyarihan nito. Ngunit sinabi ng bida na inaasahan na niya ito at naghanda para sa susunod na hakbang ng kanyang plano. Ipinahayag niyang hindi ito ang unang beses na binago niya ang Demon King Blade at pilit na tumayo. Lalong nagalit ang tinig at tinawag siyang basura dahil nangahas siyang hamunin ito ng ganoon katapang at direkta. Gamit ang kanyang steel sword, tinamaan niya ang mata ng Demon King Blade upang sirain ang matinding sumpa nito. Isang pagsabog ng pulang enerhiya ang naganap, at nagawa ni Jiang Yan na makalaya mula sa kontrol ng sandata. Sumigaw ang kamalayan ng Demon King na maghihiganti ito at ikukulong ang kanyang kaluluwa sa madilim na kailaliman magpakailanman. Dahil sa matinding pagod, bumagsak si Jiang Yan sa lupa katabi ng ngayoy bitak-bitak ng blade matapos ang mabangis na labanan ng kanilang mga isipan. Napagtanto niyang sa pamamagitan ng pagtusok sa kamalayan ng Demon King, nagawa niyang pigilan ang pagkalat ng korupsyon sa kanyang katawan. Ngayon, kailangan na lamang ni Jiang Yan na mabawi ang kanyang stamina upang maibalik sa dating pangalan ang sandata, at matatapos na ang lahat. Habang nakaupo at nagpapahinga, naalala niya na nangyari na rin ang katulad na sitwasyon sa kanyang nakaraang buhay. Noong panahong yun, ang kanyang kalaban ay ang 9 na Demon King, si Thunder Spirit Bane, isang nilalang na mas mapanganib pa kaysa rito. Dahil sa insidenteng yun, kaya niya natutunan na ang tamang paraan ay ang pag-atake sa kamalayang nasa loob ng sandata. Napaisip siya kung ang mga makapangyarihang nilalang na ito ay nagmumula ba sa Demon Cave o sa ibang lugar. Naging mausisa si Jiang Yan kung ang mga Demon King na ito ay nagmumula sa ibang mga mundo na mas nakakatakot at mas madilim pa. Nang tuluyan ng makabawi, tumayo siya at sinabing oras na upang kolektahin ang lahat ng kanyang malalaking gantimpala. Kaagad niyang inactivate ang kanyang modify skill at muling binago ang Demon King Blade pabalik sa Demon Meteor Blade. May ngiti sa labi niyang sinabi na isang boss ang Miasma Magic Toad King. Kaya umaasa siyang hindi siya nito bibiguin sa mga gantimpala. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang malaking kulay lilang magic crystal bilang kanyang pangunahing premyo. Ang kristal mula sa isang level 20 boss ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 at napakalaking kita para sa kanya. Bukod pa rito, ang mga labi ng mga halimaw na kanyang napatay ay mahuhusay na materyales na maaari ring ibenta. Dahil dito, napagpasyahan niyang ibebenta ang lahat sa black market pagbalik niya sa lungsod upang kumita pa ng mas malaki. Naalala niyang nag-level up siya matapos talunin ng dakilang demonyong Toad King, kaya binuksan niya ang kanyang status. Inanunsyo ng system na natalo niya ang Toad King at isang hindi kilalang nilalang, na nagbigay sa kanya ng napakaraming karanasan. Dahil dito, umangat siya ng 2 level ng sunod-sunod at napaisip kung ang nilalang na iyon ay ang mata ng demonyong nasa loob ng espada. Naisip niyang abusuhin ang isang bug sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapatawag at pagpapatamba sa matang iyon upang direktang umabot sa level 100. Ngunit alam niyang kung magkamali siya kahit isang beses lamang, kakailanganing i-reset kasama niya ang buong lungsod. Kaya napagdesisyonan niyang huwag nang sumugal ng ganoon kalaki at tuluyan ang isinuko ang baliw na ideyang iyon.
Naalala ni Jiang Yan na tuwing tumataas siya ng 10 levels ay nakakakuha siya ng bagong talent skill, kaya inaabangan niya ito. Nakamit niya ang Dismantle skill upang makakuha ng mga materyales at ang Pest Immunity upang maprotektahan ang kanyang sarili. May ngiti siyang naisip na maaaring baguhin ang Pest Immunity at gawin itong Damage Immunity. Kahit maraming limitasyon ng skill na yon, napakalaking tulong pa rin ang Damage Immunity sa mga kritikal na sandali. Matapos makumpleto ang kanyang misyon at maging mas malakas kaysa dati, nagpasya siyang oras na upang bumalik. Habang tumatakbo sa kagubatan, lumulukso siya mula sa isang puno patungo sa isa pa gamit ang kanyang pinahusay na liksi at kahangahangang gaan ng pagkilos. Bigla niyang nakita ang alalay ni Lu Yuan, ang young master ng Lu family, at napaisip kung ano ang ginagawa nito roon. Nakatingin ang alalay sa kanya habang hawak ang kanyang punyal, handa para sa isang tunggalian sa gitna ng madilim na kagubatan. Tinawag siya ni Liu Tao, isang B-rank assassin, na isang talunan at sinabing sa wakas ay natagpuan na rin siya. Sa isang kisap mata, sumugod ang assassin dala ang kanyang mga punyal patungo sa bida sa napakabilis na bilis. Gamit ang kanyang extreme speed skill, pinataas niya ang kanyang agility ng 30% para sa pag-ataking iyon. Akala ng alalay ay nahuli na niya ang kanyang target at nagtaka kung bakit nangahas ang isang F-rank na lumaban sa isang combat class. Ngunit sa isang simpleng ikot ng katawan ay naiwasan ni Jiang Yan ang pag-atake at tinawag pa itong nakakainis at nakakabagot. Sa isang mabilis at eksaktong counter-attack, tinamaan niya ng malakas ang assassin at napatalsik ito palayo. Habang nakahandusay sa lupa, hindi makapaniwala ang alalay na mas mataas pa pala ang bilis ni Jiang Yan kaysa sa kanya. Pagkatapos ay napansin niyang hinugot ni Jiang Yan ang kanyang espada mula sa isang storage ring, dahilan upang lalo siyang mabigla. Hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng napakamahal na kagamitan tulad ng storage ring ang isang taong itinuring niyang talunan. Ipinaliwanag ni Jiang Yan na ang pagsasanay at kamalayan sa labanan ay may malaking epekto rin sa lakas ng isang mandirigma. Pagkatapos ay lumingon siya at napagtantong walang sapat na lakas ang assassin upang maglunsad ng ganoong pag-atake ng mag-isa at natanging ang kanyang amo lamang ang maaaring nasa likod nito. Sa isang mabilis na galaw, naghanda siya para sa panibagong pag-atake laban sa alalay na nakahiga sa lupa. Ngunit biglang may isang dahon na humiwas sa hangin at pinigilan ang kanyang pag-atake ng may kahangahangang katumpakan. Lumingon siya at nakita niyang dumating na nga ang amo ng alalay gaya ng kanyang inaasahan. Nagkatitigan ang dalawa habang sumugod si Lu Yuan dala ang kanyang blade ng buong lakas patungo sa bida. Pinuri ng lalaking may kulay lilang buhok ang espada ng kanyang kalaban at naghanda silang dalawa para sa isang dakilang tunggalian. Pinuri rin ng bida ang sandata ng kanyang kalaban. At nagharap silang nakabunot ang kanilang mga armas. Sa isang pagtalon paatras, nagkaroon sila ng distansya sa isa't isa at naghanda para sa nalalapit na malaking labanan. Hinamon siya ni Lu Yuan at sinabing nais niyang masaksihan ang tunay na lakas ng numero 1 sa freshman ranking. Ngumiti si Jiang Yan at sinabing tila hindi kumbinsido ang kanyang kalaban sa kanyang posisyon sa freshman ranking. Dahil dito, nagmungkahi siya ng isang pustahan kung saan ang matatalo ay kailangang ibigay ang kanyang sandata sa magiging panalo. Tinanggap ni Lu Yuan ang pustahan at inactivate ang kanyang S-rank skill na Gale Aura, na nagpapataas ng kanyang agility ng 80%. Ngumiti si Jiang Yan at sinabing malugod niyang tatanggapin ang blade ng kanyang kalaban bilang gantimpala sa laban. Lumipat si Lu Yuan sa isang depensibong posisyon habang nakapirmi ang kanyang mga mata kay Jiang Yan at napakaraming kaisipan ang tumatakbo sa kanyang isip. Ang aking class ay nakatakdang maging mas mabilis kaysa kaninuman, at ang bilis ang aking pinakamalaking sandata. Sa mismong sandaling pumasok ang kaisipang yun sa kanyang isipan, sumabog siya pasulong na parang kidlat at walang pag-aalinlangang sumugod ng diretsyo kay Jiang Yan. Itinaas ni Jiang Yan ang kanyang braso at sandata upang depensahan ang sarili habang hirap na sumabay sa sunod-sunod na pag-ataking nanggagaling sa lahat ng direksyon, kahit pa nagbablock siya. Hindi niya napigilang mabigla, talagang napakabilis, gaya ng inaasahan sa isang S-rank combat class. Hindi kalayuan. Nakahandusay pa rin si Liu Tao sa lupa habang pinapanood ang buong labanan. Puno ng pananabik ang kanyang mukha habang malakas siyang sumisigaw, ang astig. Tapusin mo na siya, Brother Yuan.
Nang makita ni Lu Yuan na tila nahihirapan si Jiang Yan na depensahan ang sarili laban sa kanyang bilis, lalo siyang naging kumpiyansa. Unti-unting lumitaw ang ngiting puno ng tagumpay sa kanyang mukha habang iniisip, napakabagal. Hindi talaga siya ang aking katapat. Ang F-rank class ay mananatiling F-rank. Sa paningin ni Lu Yuan, tapos na ang laban. Tila wala ng paraan si Jiang Yan upang makasabay sa kanyang bilis, at bawat segundong lumilipas ay lalo lamang nagpapatibay sa kanyang paniniwalang nasa kanyang mga kamay na ang tagumpay. Pagkatapos, sa isang biglaang paggalaw, naglaho si Lu Yuan sa paningin ni Jiang Yan at agad na muling lumitaw sa kanyang likuran. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang mapaminsalang pag-atake at itinutok ito sa blind spot ni Jiang Yan. Lumawak ang kanyang kumpiyansang ngiti habang inilulunsad ang pag-atake. Ang isang hampas na ito ang magtatapos sa lahat. Sa mismong sandaling yon, tumalsik ang dugo sa hangin. Sa loob ng isang maikling sandali, inakala ng lahat na tapos na ang laban. Ngunit sa sumunod na iglap, isang hindi kapanipaniwalang eksena ang naganap. Nang hindi man lamang lumilingon sa kanyang likuran, casual na iniunat ni Jiang Yan ang isang kamay at pinahinto ng tuluyan ang pag-atake ni Lu Yuan. Ang hampas na dapat sana'y magtatakda ng resulta ng laban ay lubusang nahinto. At tila nabalot ng katahimikan ang buong larangan. Lumaki ang mga mata ni Lu Yuan sa hindi makapaniwalang pagkabigla habang nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, hindi maunawaan kung ano ang nangyari. Ang kanyang pinakamalakas na sandata ay ang kanyang bilis, ang mismong bagay na nagbibigay sa kanya ng kakayahang dominahin at durugin ang kanyang mga kalaban, at ang pagkatantong yun ay nagpadala ng matinding ginaw sa kanyang buong katawan. Direktang tumingin si Jiang Yan kay Lu Yuan. Kalmado at matatag ang ekspresyon sa kabila ng tindi ng laban. Wala ni katiting na takot o pagkataranta sa kanyang mga mata nang magsalita siya sa matatag na tinig. Napagdesisyonan na ang mananalo. Nang marinig ang mga salitang yun at makita kung gaano kadaling napigilan ni Jiang Yan ang kanyang pag-atake, sa wakas ay may isang bagay na naunawaan si Lu Yuan, isang bagay na hindi niya napansin mula pa sa simula ng laban. Pumikit ang kanyang mga mata habang napakaraming kaisipan ang sabay-sabay na dumaan sa kanyang isip. Mula pa sa simula, hindi niya kailanman binalak na makipagpaligsahan sa akin sa bilis. Kaya ito pala ang tunay na lakas ng nangunguna sa Nanyang City Freshman Rankings. Sa wakas, nagsisimula ng maging interesante ang mga bagay. Ngunit kung kaya mong ipagpalit ang sugat sa isa pang sugat, kaya ko ring putulin ang sarili kong buntot upang mabuhay. Ang pagkabiglang naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pananabik. Sa halip na takot, isang matinding diwa ng pakikipaglaban ang nagsimulang magliyab sa kanyang kalooban. Sa wakas ay nakatagpo siya ng kalabang karapat-dapat sa kanyang buong lakas, at ang pagkaunawang yun ay nagpakulo ng kanyang dugo sa pananabik. Nang hindi siya binibigyan ng kahit kaunting oras upang makabawi, agad na kumilos si Jiang Yan upang tapusin ang laban. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata ng may napakalaking puwersa, balak tapusin ang labanan sa isang mapagpasyang atake. Humikab sa hangin ang kanyang pag-atake na may nakakatakot na bilis at lakas. Ngunit pambihira rin ang mga reaksyon ni Lu Yuan. Sa kritikal na sandali, agad siyang tumalon pa atras at muntikang naiwasan ang pag-atake. Lumipad ang kanyang katawan sa ere bago ligtas na lumapag sa malayong distansya mula kay Jiang Yan, ngunit may kapalit ang kanyang pagtakas. Ibinaling ni Jiang Yan ang kanyang tingin pababa at napansing may naiwan sa kanyang kamay. Dagger iyon ni Lu Yuan. Upang makatakas sa pag-atake, walang pag-aalinlangang isinuko ni Lu Yuan ang kanyang sandata, pinili ang kaligtasan kaysa pag-aari. Isa yung desisyong nangangailangan ng pambihirang pagiging mapagpasya at kamalayan sa larangan ng labanan. Habang tinitignan ng dagger sa kanyang kamay, hindi napigilan ni Jiang Yan na purihin siya. Matalino kang bata, talagang iniwan mo ang iyong sandata. Kahanga-hanga ang iyong karanasan sa pakikipaglaban. Ngunit ngayong wala ka ng sandata, paano mo balak ipagpatuloy ang laban-laban sa akin? Kalma ang kanyang tinig, ngunit may tunay na pagkilala sa kanyang mga salita. Iilan lamang ang kayang gumawa ng ganoong kabilis na desisyon sa ilalim ng matinding presyon. Sa sandaling yun, nakatayo na si Lu Yuan sa mataas na sanga ng kalapit na puno habang nakatingin kay Jiang Yan na may kumpiyansang ngiti. Malayo sa pagiging balisa, mukha siyang lubos na relax. Pagkatapos ay sumagot siya ng nakangisi, mahilig talaga ako sa ganitong uri ng short sword,
kaya karaniwan akong naghahanda ng 3 nito sa aking storage ring. Tinignan siya ni Jiang Yan at hindi napigilang isipin, muntik ko nang makalimutan. Siya ang panganay na batang amo ng prestihiyosong Lu family ng Nanyong City. Kahit mahal ang B-rank na sandatang ito, para sa kanya ay parang isang patak lamang ito sa karagatan. Gayunpaman, ang talunin ng isang paboritong anak ng langit na tulad niya ang lalong nagpapasarap sa laban na ito. Sa sandaling yun, itinaas ni Lu Yuan ang bagong hugot niyang short sword at inactivate ang isa sa kanyang mga skill. Agad na sumiklab mula sa kanyang katawan ang isang napakalakas na aura habang naging mas seryoso ang kanyang ekspresyon kaysa dati. Ikaw ang unang kalaban na makakakita nito. Akala ko noon ay para ito sa Sword Saint. Pagkalabas pa lamang ng mga salitang yun sa kanyang bibig, nilamon na ng mararahas na hangin ang buong larangan ng labanan. Lumitaw ang pangalan ng skill, Fierce Gale Slash. Kasabay ng isang malakas na sigaw, iwinasiwas ni Lu Yuan ang kanyang espada sa nakagugulat na bilis. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga hiwang pinatibay ng hangin ang sumabog pasulong na parang nagngangalit na bagyo. Sunod-sunod na humati sa hangin ang matatalim na blade aura, tumatakip sa napakalawak na lugar at sumugod kay Jiang Yan mula sa lahat ng direksyon. Sa harap ng napakalupit na opensibang yon, agad na kumilos si Jiang Yan sa napakabilis na bilis, sumisingit sa pagitan ng mga paparating na pag-atake habang naghahanap ng pagkakataong makaganti. Habang muntik-muntik niyang naiiwasan ang bawat sunod-sunod na hiwa, pinag-aaralan niya ang sitwasyon sa kanyang isip. Ito ang kapangyarihan ng isang combat class. Ang bawat talent skill ay kayang magbigay ng napakalaking bentahe sa labanan. Isa na namang bugso ng Blade Aura ang sumugod sa kanya, dahilan upang paulit-ulit siyang magpalit ng direksyon. Bukod pa rito, isa pa itong S-rank combat class. Kahit habang umiiwas sa mga pag-atake, hindi maikakaila ni Jiang Yan ang lakas na ipinapakita ng kanyang kalaban. Sobrang lakas niya. Gayunpaman, habang patuloy niyang inoobserbahan ang mga galaw ni Lu Yuan, unti-unti niyang napansin ang isang kahinaan. Malinaw na hindi kasing bilis ng kanyang close quarters combat ang mga pag-atake ng kanyang espada. Ang pagpapakawala ng ganitong uri ng Wind-type Blade Aura ay siguradong mabilis umubos ng kanyang stamina. Ang pagtatago ng aking presensya at pagtama sa isang nakamamatay na atake ang tanging pagkakataon kong manalo. Bahagyang sumingkit ang kanyang mga mata habang nakapagpasya siya. Tutal, imposible namang gamitin ko ang aking tunay na talent skill. Sa sumunod na sandali, tuluyan ang naglaho si Jiang Yan sa paningin ng lahat, habang ilang sandali pang ipinagpatuloy ni Lu Yuan ang kanyang walang tigil na opensiba bago niya napansing wala na ang kanyang target. Huminto siya at maingat na sinuyod ang paligid, dahil biglang naging tahimik ang buong larangan ng digmaan. Nakatayo sa gitna ng kaguluhang siya mismo ang lumikha, dahan-dahang nagsalita si Lu Yuan. Nagtago siya, isang matalinong desisyon, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, naging isang kumpiyansang ngisi yun. Pero ano ang gagawin mo kapag wala ka ng mapagtataguan? Pagkatapos niyang sabihin yun, muli niyang pinakawalan ng isang mabangis na bugso ng mga pag-atake. Sunod-sunod na alon ng Fierce Gale Slash ang sumabog mula sa kanyang espada, at winasak ng walang humpay na opensiba ang nakapaligid na kagubatan. Ang malalaking puno ay isa-isang nahati at bumagsak sa lupa kasabay ng malalakas na dagundong. Sa wakas, matapos gawing guho ang buong paligid, bumaba si Lu Yuan mula sa itaas at lumapag sa lupa. Agad niyang nilibot ng tingin ang lugar, inaasahang makikita si Jiang Yan na nalantad sa gitna ng pagkawasak, ngunit ang kanyang nakita ay nagpamulat ng husto sa kanyang mga mata. Walang laman ang larangan ng labanan, at ni anino ni Jiang Yan ay wala kahit saan. Lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mukha habang pabulong niyang sinabi, ang lalaking yun, naglaho. Ngunit sa mismong sandaling yon, bigla niyang naramdaman ang isang presensya sa kanyang likuran. Agad na nagbabala ang kanyang mga instinto. Nang walang pag-aatubili, mabilis siyang umikot at nagpakawala ng pag-atake patungo sa presensyang kanyang nadama. Kumislap ang kanyang espada sa hangin sa napakabilis na bilis habang direkta nitong hiniwa ang target. Ngunit nang tumama ang atake, nanlaki ang kanyang mga mata. Walang tao roon, at ang natamaan lamang ng kanyang espada ay isang nabaling bahagi ng puno na agad na nadurog. Gayunpaman, mabilis niyang naunawaan ang nangyari at sumigaw, ang anino ay bumagsak sa ibaba. Nakita na kita.
Ngunit ang taong inaakala niyang natagpuan niya ay isa lamang pain. Sa sandaling yon, isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa hamog sa kanyang likuran. Mabilis na sumulong si Jiang Yan, hawak ang kanyang espada at matatag ang kanyang titig. Pagkatapos ay nagsalita siya, isang klasikong panlilinlang. Panalo ako. Nang marinig ang mga salitang yon, lalong naging masalimuot ang ekspresyon ni Lu Yuan. Hindi mabilang na mga kaisipan ang sumagi sa kanyang isip. Isang F-rank class ang talagang nagtulak sa akin hanggang sa puntong ito, gamit pa ang kapaligiran at maging ang mga halaman sa lugar. Tinignan niya si Jiang Yan nang may halong paghanga at hindi makapaniwala. Kung A-rank class siya, hindi ko maisip kung gaano siya kalakas. Ngunit sayang, kahit gaano pa siya kalakas, isa pa rin siyang F-rank class. Samantalang ako ay isang tunay na S-rank combat class. Paano ako matatalo ng ganito lang? Ayaw tanggapin ang pagkatalo, kaya inactivate ni Lu Yuan ang isa pa niyang skill. Isang maningning na liwanag ang sumabog sa paligid niya habang isang makapangyarihang barrier ang agad na nabuo sa kanyang harapan. Matatag itong nakaharang sa pagitan nila ni Jiang Yan at humadlang sa daraanan ng paparating na pag-atake. Nang makita ito, bahagyang sumingkit ang mga mata ni Jiang Yan. Nalampasan na rin pala ng batang ito ang level 20, at mayroon pa siyang isa pang talent skill. Gayunpaman, hindi man lang nabawasan ang kanyang kumpiyansa. Pero ang aking Qinggang sword ay hindi rin basta-basta. Mabilis na lumakas ang pressure na ibinubuga ng espada ni Jiang Yan, at tila maging ang hangin sa paligid ay nanginginig dahil sa kapangyarihan nito. Saglit na nakayanan ng barrier ni Lu Yuan ang puwersa, ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang kumalat ang mga bitak sa ibabaw nito. Maging ang Qinggang sword ni Jiang Yan ay nagsimulang manginig dahil sa napakalaking puwersang ginagamit nito. Habang nakatitig ng diretso sa harapang kalasag, sinabi ni Jiang Yan, kahit mayroon kang kalasag, hindi mo kakayaning salagin ang ganito kalakas na pag-atake. Sa sumunod na sandali, pinakawalan niya ang isang buong lakas na pag-atake. Pagkatapos nito, tuluyang nabasag ang barrier. Ang mga piraso ng enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon habang winawasak ang kalasag. Ang natitirang puwersa ng pag-atake ay direktang tumama kay Lu Yuan at pinalipad siya ng napakalayo. Bumagsak at gumulong ang kanyang katawan sa buong larangan ng labanan bago tuluyang huminto sa malayong bahagi ng lugar. Matapos siyang makitang mawala sa kalayuan, tahimik na tumayo si Jiang Yan at tumingin sa unahan. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi sa sarili, dapat ko pa ba siyang habulin? Sandali niyang isiniping tapusin ang laban. Ngunit mabilis niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi pa naman ito umabot sa punto ng buhay o kamatayang tunggalian. Bukod pa rito, hindi naman masamang tao si Lu Yuan. Sa nakaraan kong buhay, pinamunuan din niya ang Lu family sa paglaban sa pagsalakay ng mga halimaw. Samantala, sa malayong bahagi ng larangan, nakahandusay si Lu Yuan sa lupa. Kaawa-awa ang kanyang kalagayan, punit-punit ang kanyang mga damit, masakit ang buong katawan niya mula ulo hanggang paa, at halos ubos na ang kanyang stamina. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Habang pilit siyang tumatayo, naisip niya, hindi pa ako talo. Hintayin ko lang na lumapit siya, at tatamaan ko siya ng windblade ng direkta. Kahit maubos ang natitira kong stamina, kailangan ko siyang malubhang masugatan. Ngunit habang pumapasok ang mga kaisipang yun sa kanyang isip, may isa pa siyang napagtanto. Bilang isang may S-rank class, umabot talaga ako sa ganitong desperadong kalagayan dahil lamang sa isang F-rank na tulad niya. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Kaya pala, ang isang F-rank class ay maaari ring maging ganito kalakas. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, nananatili pa rin ang tiwala niya sa sarili niyang kinabukasan. Ngunit kahit ano paman, mas mataas pa rin ang potensyal ko bilang isang S-rank kaysa sa kanya. Hindi nagtagal, nakita niya si Jiang Yan na papalapit mula sa malayo. Sa pag-aakalang magpapatuloy pa ang labanan, lihim na naghanda si Lu Yuan ng isa sa kanyang mga dagger para sa isang huling sorpresang pag-atake. Nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata kay Jiang Yan. Ngunit pagkatapos ay may isang bagay na lubos na hindi niya inaasahan ang nangyari. Huminto si Jiang Yan sa harap niya at iniabot ang kanyang kamay. Walang bakas ng galit o pagkapuot sa kanyang mukha. Sa halip, tanging paggalang lamang ang naroon. Pagkatapos ay sinabi niya, mukhang tabla ang laban natin. Talagang malakas ka,
Tuluyang natigilan si Lu Yuan, at tila na blanko ang kanyang isip dahil walang anumang nangyayari ang may katuturan sa kanya. Nalilito, nagtanong siya, ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Jiang Yan. Ang ibig kong sabihin, isa kang karibal na karapat-dapat sa aking pansin. Ituring na lang nating tabla ang laban na ito. Sandaling napatitig lamang si Lu Yuan sa kanya, at pagkatapos ay may napansin siya sa mga mata ni Jiang Yan. Walang kayabangan, walang pangmamaliit, at walang pakiramdam ng pagiging nakahihigit, tanging tunay na pagkilala lamang. Tahimik na naisip ni Lu Yuan, ito ang tingin ng isang taong kinikilala ko. Hindi niya ako minamaliit, unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Malakas ako, ngunit malakas din siya. Sa sandaling yon, may mahalaga siyang naunawaan. Ngayon naiintindihan ko na, palaging may mas mataas na bundok, at palaging may taong mas malakas. Ang pagmamataas na matagal niyang dala ay nagsimulang mapalitan ng higit na pagkamahinahon at pagkamature. Habang nakatingin kay Jiang Yan, taimtim niyang sinabi, salamat sa pagtuturo sa akin ng katotohanan ito. Pagkatapos noon, iniabot ng dalawang binata ang kanilang mga kamay at nagkamayan. Ang mabangis na labanan na yumanig sa buong kagubatan ay nagtapos sa kapwa paggalang. Tumingin ng diretso si Lu Yuan kay Jiang Yan at mariing sinabi, inaamin kong isa kang tunay na makapangyarihang tao. Isang makapangyarihang tao na karapat-dapat maging karibal ko. Ngunit sa susunod, siguradong tatalunin kita ng patas sa Freshman Top 100 Tournament. Kumpiyansang ngumiti si Jiang Yan bago sumagot, kung ganoon, kailangan mong magsumikap ng higit pa upang lumakas. Kung hindi, mawawala sa iyo ang karapatang maging karibal ko.